Araw, isa itong sagradong templo na may makapal na usok ng insenso. Ngunit pagbaba ng gabi, nagiging isang sugalan ito kung saan maaaring mawala ang lahat. Sa gitna ng mga sugarol, may isang gwapong lalaki sa isang eleganteng suit. Sanay siya sa superior na pamamaraan ng paglalaro ng baraha, ngunit sinasadya niyang matalo hanggang sa wala na siyang matira. Dahil habang ang iba ay tumataya ng pera, itinatalaga niya ang kanyang buhay. Kumusta kayong lahat? Sa pinakamagarbong underground casino sa Korea, isang binata ang umalis at sumakay sa isang marangyang konvoy. Ang kakaiba, ang isang mayaman tulad niya ay hindi gumagamit ng mobile phone at kailangan pa niyang bumaba sa gitna ng daan para gumamit ng pampublikong telepono. Ang mas kakaiba, pagkatapos ng tawag, bigla siyang tumakbo. Napansin ng mga tao sa konvoy na may mali at hinabol siya. Sa puntong ito, inilabas niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang mga kasamahan sa kalye para humingi ng tulong. Ngunit bago pa sila makarating, hinarang na siya ng isang mersenaryo. Sa kabutihang palad, isang elegante at kalbo na lalaki ang mahusay na naghagis ng baraha na parang dart na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Ang binatilyong ito ay si Kim Jo-han at ang kanyang kwento ay nagsimula pa isang taon bago nito. Sa templo na may makapal na usok ng insenso, maraming sugarol ang abala sa pagsusugal. Sa Korea, illegal ang pagsusugal kaya madalas na matatagpuan ang mga underground casino sa mga lugar na hindi inaasahan. Nakaupo doon si Kim Jo-han, nakikilahok sa isang laro ng baraha na kahawig ng simpleng poker. Ang mga manlalaro ay sunod-sunod na tumataya, at sa bawat round ay maaaring pumili na sumunod o mag-fold, at sa huli ay inihahambing ang laki ng kanilang mga baraha. Lubos na kumpiyansa si Jo-han, at ang kanyang estratehiya ay isang salita lang, all-in. Lagi niyang sinasabi na itaya ang lahat sa bawat turn. Ang ibang manlalaro ay patuloy na sumuko, hindi naglakas loob na sumunod. Gayunpaman, may isa ring matapang, isang monghe na nakasuot ng travel hat, na siyang punong monghe ng templo. Marahil dahil ito ang kanyang teritoryo, ang monghe ay laging bulag na sumusunod kay Jo-han at nag-all-in din pagkatapos ng unang laro, nanalo si Jo-han ng lahat ng pera. Ang gayong malaking sugal ay natural na nakakuha ng atensyon ng may-ari ng kasino. Tinawag niya ang isang profesional na mandarayang manlalaro ng baraha, determinado na ubusin ang lahat ng pera ni Kim Jo-han. Nang umupo at humalo ang mandarayang manlalaro, napansin ni Jo-han na isa itong bihasang manlalaro. Isang manyobra ang hindi nagtagumpay, hindi sinasadyang natapon ng waiter ng kasino ang tubig sa isang babaeng sugarol. Sa pagkalito, nagpalitan ng baraha ang monghe at ang mandarayang manlalaro. Natural, hindi ito nakalampas sa paningin ni Jo-han, ngunit hindi niya ito ibinunyag at nagpatuloy sa pagtaya, gamit pa rin ang all-in na estratehiya. Sa pagkakataong ito, tatlo ang nag-all-in, ang monghe, ang mandarayang manlalaro, at si Jo-han, lahat ay itinulak ang lahat ng kanilang pera para sa isang huling laban. Sa huli, natalo si Jo-han ng lahat, ngunit tila hindi siya interesado sa panalo o talo sa mesa ng baraha, ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagmamasid sa ibang mga sugarol. Siyempre, hindi siya isang sugapa na sugarol tulad ng sa pelikula. Sa katunayan, si Jo-han ay isang nag-aaral na piskal at ang kanyang ama ay isa ring piskal. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, sa labas din ng isang templo, nagpaalam si Jo-han sa kanyang ama. Hindi niya inasahan na iyon na ang huling paalam. Pagkatapos nito, si Jo-han ay inampo ng templo sa loob ng ilang panahon, hanggang sa siya ay lumaki at nagsimula sa kanyang karera, sumusunod sa yapak ng kanyang ama. Sa pagkatapos ng flashback, ang babaeng sugarol na nasa mesa rin ay biglang lumabas at ipinagbigay alam kay Jo-han na paparating na ang pulisya, upang salakayin ang kasino, pinayuhan siyang mabilis na umalis. Ngunit may misyon si Jo-han kaya hindi siya umalis. Matapos ang isang serya ng mga pamilyar na pagsubaybay, nang buksan ang mga baraha, hindi nagulat si Jo-han na matalo muli. Sa pagkakataong ito, kalmado niyang inilabas ang kanyang telepono, inilantad ang pandaraya ng monghe at ng mandarayang manlalaro at kinuhanan ng larawan bilang ebidensya. Sa totoo lang, hindi interesado si Jo-han sa pandaraya sa mesa ng baraha. Ang tunay niyang layunin ay kunan ng litrato ang isa pang sugarol, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa lumilitaw ang taong iyon kaya walang makuha na larawan. Tungkol naman sa nawalang pera, napakabilis na nabawi ng raiding police team ang lahat. Ang mga empleyado ng kasino at mga sugarol ay inaresto lahat, ngunit sa kaguluhan, nakatakas ang may-ari ng kasino. Bumili siya ng ilang gamit at umuwi para bisitahin ang kanyang lola. Matapos mamatay ang kanyang ama, si Jo-han at ang kanyang lola ay namuhay ng magkasama, medyo mahirap ang buhay. Ngunit ngayon, sa pagiging piskal ni Jo-han, malapit nang matapos ang mahihirap na araw. Pagkatapos, bumisita ang dating piskal at si Yul, ang pinuno ng departamento. Dati silang kasamahan ng ama ni Jo-han at ngayon ay natural na gusto rin siyang tulungan. Sa oras na ito, may naglabas ng impormasyon tungkol sa raid. Maraming sugarol ang nakakaalam ng maaga na darating ang pulisya, at ang kanilang target ay nakatanggap din ng abiso kaya hindi nagpakita. Ang layunin ni Jo-han ay mahuli ang virus na ito, ngunit sa kasamaang palad, nabigo ang misyon. Mahalagang bigyang diin na ang isang piskal na nagsasagawa ng isang lihim na investigasyon nang hindi inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan ay, sa teorya, hindi alinsunod sa mga regulasyon. Kaya, ang mga ganitong gawain ay karaniwang ipinagkakatiwala sa mga nag-aaral na piskal tulad ni Jo-han. Ngayon, nabigo ang misyon, ngunit may isa pang paraan si Yul, ang pinuno ng departamento, upang iligtas ang sitwasyon. Dati, ang gang ay nag-aayos ng mga laro sa pagsusugal sa pamamagitan ng isang tauhan. Kung maaabot ni Jo-han ang saksing ito, makukuha niya ang ebidensya ng krimen ng gang. Lumipat ang eksena sa tiwaling piskal na nagngangalang Obek na nag-aalala dahil sa raid sa kasino kagabi. Hinahanap niya kung sinong piskal ang sumusubaybay sa kanya at inutusan ang gang na asikasuhin ang mga taong ito. Ayaw talaga ng gang na galawin ang piskal, ngunit napakarami nilang kahinaan sa kamay ni Obek kaya napilitan silang sumunod. Kinumpirma na ng Internal Affairs ang listahan ng mga dumalo at ipinadala kay Obek. Sa araw ding iyon, inatake si Head of Department Yul ng isang assassin sa underground parking lot.
Sa kabutihang palad, si Chief Yul ay bihasa sa martial arts, kaya't siya ay nakakontra at napabagsak ang assassin. Kasabay nito, iniisip ni Johan ang panukala na maging deep cover sa bilangguan, hindi pa makapagdesisyon. Ngunit sa sumunod na sandali, siya ay hinila sa sasakyan at dinala sa isang operating table. Wala si Johan sa listahan, ang kumuha sa kanya ay ang may-ari ng kasino sa templo. Hindi ito nakakagulat mula sa reaksyon sa pinangyarihan, malinaw na may kakaiba kay Johan. Ang kasino ng may-ari ay sarado, hindi alam kung gaano kalaki ang nawala. Hiningi niya kay Johan na ibigay ang deed of house para mabayaran ang kanyang mga pagkalugi. Kung hindi siya papayag, gagawin niyang target ang lola ni Johan. Habang nagsasalita, ginamit pa niya ang dental instrument upang ikutin sa bibig ni Johan na mukhang napakasakit. Matapos palayain ng amo, pumunta si Johan sa bahay ng kanyang dating senior. Ang pagbabanta ng may-ari ng kasino ay hindi siya napasuko, bagkus ay lalo nitong pinatibay ang kanyang determinasyon na labanan ang masasamang puwersa. Nagpasya si Johan na pumasok sa bilangguan bilang isang informant upang makuha ang ebidensya mula sa testigo. Sa sandaling iyon, tila nakita ng kanyang dating senior ang anino ng ama ni Johan sa kanya. Kinagabihan, nanatili si Johan sa bahay ng kanyang dating senior. Ang lola ay nagpapatakbo ng isang maliit na sari-sari store at dinala ng may-ari ng kasino ang kanyang mga tao upang sirain ang tindahan. Mahigpit na hinawakan ni Johan ang kanyang mga kamao, gustong bugbugin ang lintik na iyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, napilitan si Johan na muling isaalang-alang ang undercover operation. Kung aalis siya, maaaring may gawin ang may-ari sa kanyang lola. Tila medyo sabik si Chief Yul habang mas nag-aalala ang kanyang dating senior kay Johan. Kahapon, maraming kasamahan ang inatake at ang ilan ay hindi nakaligtas. Marahil ay hindi talaga dapat masangkot si Johan sa kasong ito. Pagkatapos, balak ng kanyang dating senior na pumunta sa opisina ng piskal upang ipakiusap na ilipat si Johan sa isang mas ligtas na departamento. Ngunit pagdating niya sa parking lot, nakahanda na ang assassin at umatake. Hindi pinalad ang dating senior tulad ni Chief Yul at bumagsak siya sa kanyang sariling sasakyan. Kinagabihan, natanggap ni Johan ang balita na pumanaw na ang kanyang dating senior. Nang makita ang larawan ng kanyang dating senior at ang nalulungkot na hipag, nag-alab ang galit sa puso ni Johan. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya ang kanyang lola kay Chief Yul at tatanggapin ang alok nito na pumasok sa bilangguan bilang isang undercover agent upang labanan ang madilim na puwersa sa loob ng sistema ng hustisya. Ang kanyang ama ay nagbayad ng kanyang buhay, ngayon ay ang dating piskal at marahil ang susunod ay si Johan. Ngunit sa kabila nito, determinado siyang lumaban hanggang sa huli. Kaya, si Johan, sa kasong pagsusugal, kasama ang mga nag-organisa ng kasino sa templo, ay nakulong. Gayunpaman, ang pagpapabayad sa kasamaan ay hindi isang simpleng bagay. Si Obik ay may malaking kapangyarihan at matagal na niyang napansin ang nag-aaral na ito. Alam niyang si Johan ay tiyak na tauhan ni Chief Yul na ipinasok. Ang pagpasok ng isang tao sa bilangguan sa ganitong paraan ay iligal, hindi sumusunod sa mga regulasyon. Kung matuklasan, ang matagal ng investigasyon ni Chief Yul at ng kanyang mga kasamahan ay mawawala ng bisa, magiging walang kabuluhan. Nawala ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang undercover agent, si Johan sa bilangguan ay naging biktima lamang para manipulahin ni Obik. Naglakas loob ba siyang utusan ang sasakyang nagdadala ng mga preso na huminto at hayagang hinamon si Johan? Ang mga taong nahuli mula sa kasino sa templo dahil sa investigasyon ni Johan ay kumukulo sa galit, handang pagbayarin ang binatilyo para sa kanyang mga aksyon. Kumusta, ako si Laudi. Ngayon, ipinagpapatuloy ko ang pagdadala sa inyo ng kapanapanabik at dramatikong pelikulang incident, part 2. Gayunpaman, dahil sa sabotahe ni Obik, napilitan si Chief Yul na nagtataglay ng impormasyon ng deep cover na burahin ang lahat ng impormasyon ni Johan. Pagdating doon, natanggap ni Johan ang numero ng bilanggo na 2,345. Pagkatapos ng mahigpit na pagsusuri, ipinasok niya ang kanyang bagahe sa selda. Ang mga kapwa preso ni Johan ay mukhang hindi madaling galitin, ngunit gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang kanyang misyon, at pagpasok pa lang ay nagtanong na tungkol sa saksing si An Huang. Hindi inaasahan, agad siyang binugbog ng mga kapwa preso. Sa kabutihang palad, oras na para sa inspeksyon ng selda, kaya nakataka si Johan sa bangungot. Si Kuya B ay sadyang gustong pahirapan ang mga nasa selda ni Johan, tila may kapwa preso ang nagsumbong sa kanya. Ngunit sa isang laro ng baraha, naiwasan ni Kuya B ang parusa. Hindi nakita ng mga gwardiya ang ipinagbabawal na bagay sa selda. Pagkatapos, tumakbo si Kuya B sa opisina ng warden upang kumain ng braised fried chicken, pareho silang espesyal na nagbigay pansin kay Johan. Tila may nagbilin na. Sa oras ng pahinga, hinanap ni Johan sa lahat ng dako ang isang taong kamukha ni An Huang, ngunit hindi niya lang ito nahanap kundi dinala pa siya ng mga gwardiya sa isang liblib na lugar. Matagal ang naghihintay doon ang mga tao mula sa kasino ng templo. Pagkapos ng babala, syempre hindi nila nakalimutan na bigyan si Johan ng bugbog. Kasabay nito, binabantaan din ng may-ari ng kasino ang lola ni Johan, hinihingi ang titulo ng bahay. Tila determinado siyang pilitin ang matandang babae na ibigay ang mga dokumento. Pagkapasok pa lang sa bilangguan ay binugbog na, nakakuha si Johan ng atensyon ni Zichong, isang malaking tao sa selda. Pagkatapos, nakatanggap din siya ng isang piraso ng papel na humihiling na ilabas si Johan kinabukasan ng gabi. Sa oras ng pagligo, kahit hirap si Johan na ipagtanggol ang sarili, gusto pa rin niyang ipagtanggol ang isang bingi na preso na binubuli. Bilang resulta, agad siyang tinawag sa isang madilim na sulok ng banyo, nakaharap kay Zichong. Gayunpaman, hindi siya pinuntahan ni Zichong para saktan, kundi para ipaalam sa kanya ang mga patakaran sa bilangguan. Dahil nakulong si Johan dahil sa sugal, nahulaan ni Zichong na magaling siyang manlalaro, aya't gusto niyang humingi ng maliit na pabor. Sa bilangguan, halos lahat ay naglalaro ng baraha. Bibigyan ni Zichong si Johan ng puhunan para tulungan siyang kumita ng malaking pera. Sa labas ng bilangguan, katatapos lang ng panunumpa ng mga bagong piskal.
Binati ni Chief Yun ang isang mayaman na anak ng opisyal, at pagkatapos ay nakipaghapunan pa sa kanya at sa kanyang ama. Gayunpaman, ang ama ng binata ay isang mataas na opisyal at kaalyado ni Obek na naging dahilan upang maging hindi komportable ang hapunan para kay Chief Yun. Kasabay nito, hindi rin nakalimutan ni Obek na paalalahanan si Chief Yun na pamahalaan ng maayos si Johan. Lumipat ang eksena sa isa pang engkwentro na nagaganap. Sa masusing pagtingin sa isa sa mga kalahok, napagtanto natin na siya ang babaeng sugarol na nakaupo kasama si Johan sa templo. Sa kasalukuyan, matatas siyang nakikipag-usap sa kanyang kalaban tungkol sa pagbebenta ng impormasyon ng gobyerno. Pagkatapos ng palitan, dinala ng mga tauhan ang mga dokumento ni Johan. Nang makita ang mga dokumento, agad niyang naaalala ang lalaki na nagtangkang gamitin ang titulo ng bahay para tumaya hanggang sa huli. Agad na pumunta ang babaeng sugarol sa address na nasa dokumento malapit sa bahay ng lola ni Johan. Nakita ng babaeng sugarol ang eksena at agad niyang ibinato ang isang bote ng alak, binasag ang bintana ng kotse ng sumusubaybay. Masiglang tinanggap ng lola ang babaeng sugarol, inakala na ito ay matalik na kaibigan ng kanyang apo. Tinignan ng babaeng sugarol ang lola, hindi alam kung ano ang sasabihin at mabilis na tumawag sa bilangguan. Si Johan ay naglilinis ng inidoro sa banyo at agad siyang dinala ng gwardiya sa isang liblib na banyo. Binigyan siya ng gwardiya ng isang numero ng telepono at ang telepono at sinabing tawagan niya ito. Mula sa kabilang linya ay narinig ang boses ng lola. Sa buong panahong iyon, hindi pa siya binibisita ng kanyang lola at nahulaan din ni Johan na binabantaan ang kanyang lola sa labas. Parehong nalulungkot ang maglolo, hindi napigilan ang kanilang mga luha. Sa sandaling ito, hawak ng babaeng sugarol ang telepono at ipinaalam kay Johan na nasa panganib ang kanyang lola, pinayuhan siyang manatili sa bilangguan at huwag masyadong makipagkaibigan kay Jaezo. Ngunit huli na ang babalang ito. Sa totoo lang, si Jaezong ay dating isang drug lord, mas mataas pa sa may-ari ng kasino. Ang lugar malapit sa bahay ng lola ni Johan ay kamakailan lamang ay muling binuo na naging isang malaking pagkakataon. Kapag determinado siyang kunin ang titulo ni Johan, kailangan niyang magbigay ng kapalit. Maluwag sa loob na ginamit ni Jaezong ang kanyang sariling pera para tulungan si Johan na lupigin ang bilangguang ito na puno ng sugal. Mula pa sa simula, hiniling na ni Johan ang tulong niya para hanapin si Anhong na maaaring makita niya pagkatapos niyang malampasan ang pagsubok. Ipinakilala ni Jaezong na ang direktor ng bilangguan ay isang adik sa sugal. Sa simula, ikinulong ng bilangguan ang isang eksperto sa sugal na si Anhong, at pagkatapos ay ikinulong din ang isang talento sa sugal na si T.T. Mabilis silang nagtulungan, ginawa ang bilangguan na isang underground na kasino. Ang mga laro ng baraha dito ay nakahati sa 3 antas. Ang antas 2 ay mga high-stakes na laro ng baraha, sa pagitan ng mga gwardiya at mayayamang preso, kung saan sila ay nagsusugal gamit ang cash. Ang pinakakapansin-pansin ay ang 2 antas na ito ay inorganisa bilang mga paligsahan, at ang mga mahusay na manlalaro sa bawat antas ay itatampok sa mas mataas na antas. Ang pinakamataas na antas ay inorganisa ni Kuya P na magre-representa sa kasino sa bilangguan at lalaban sa mga dalubhasang manlalaro mula sa labas na may napakalaking taya. Nakabuo si Kuya P ng isang koponan ng mga dalubhasa, nangongolekta ng pera mula sa mga manlalaro sa labas upang kumita para sa warden ng bilangguan. Gayunpaman, minamaliit ni Johan ang kalidad ng kasino sa bilangguan. Ang mga bilanggo dito, bukod sa pagkain at pagtulog, ay mayroon lamang isang aktibidad sa kanilang libreng oras, pagsusugal. Lahat ay dalubhasang manlalaro. Si Johan, na itinuturing na isang eksperto sa labas, ay walang kalamangan sa kasino sa bilangguan. Dito, kadalasan ay nilalaro nila ang Texas Hold'em Poker, na ang mga patakaran sa pagtaya ay katulad ng sa larong eBay Ho, sa kasino ng templo, ngunit ang Texas ay may mas maraming baraha, mas maraming kombinasyon, at mas mahirap na kalkulasyon. Sa unang laro, nakakuha si Johan ng medyo magandang kamay, isang pares ng queen kasama ang isang queen sa komunidad na baraha, na bumubuo ng isang 3 of a kind, na nagpanalo sa kanya. Kung ang high stakes na laro ay nakasalalay sa pagkalkula, ang ganitong uri ng ordinaryong laro ay higit na nakasalalay sa swerte at pagganap. Si Johan ay may pares at agad na sumunod sa isang manlalaro. Ang manlalarong ito ay medyo nag-aalanganin sa kanyang pagtaya, ngunit malakas at tiwala ang kanyang boses, malinaw na nagpapanggap. Sa huli, nag-all-in siya ng isang sigarilyo na nagpapakita ng perpektong pagpapanggap. Kumpiyansa si Johan na nag-all-in, hindi inaasahang ang kalaban ay mayroong 2 hari. Lumalabas na nagpapanggap siya mula pa sa simula. Sa pagitan ng totoo at huwad, si Johan, kahit na may magandang baraha, ay nabiktima at natalo ang lahat ng kanyang taya. Si Jaezong, na malaki ang inaasahan kay Johan, ay hindi inaasahang natalo siya kaagad. Sa mga sumunod na araw, kailangan pa ring hawakan ni Johan ang pera ni Jaezong para makilahok sa mga laro ng baraha, at ang resulta ay walang pagbubukod na pagkatalo. Pagkatapos ng ilang araw, ang pagganap ni Johan ay ganap na nakakadismaya kay Jaezong. Ngunit dahil naaalala pa niya ang titulo ng bahay, binigyan pa rin niya si Johan ng pagkakataong lumaban. Gayunpaman, matapos mawala ng proteksyon si Johan, nagsimula na ang mga tao mula sa templo ng kasino na hanapin siya para guluhin. Sa simula, ang titulo ng bahay ni Johan ay maaaring makatulong sa mga taong ito na makabawi sa kanilang pagkalugi. Ngayon, si Jaezong ay nag-aasam din dito, kaya mas gusto nilang bugbugin si Johan upang ilabas ang kanilang galit. Bagaman nakatakas siya sa pambubugbog, ikinulong siya ng mga gwardiya sa solitary confinement dahil sa di-otorisadong paglabas sa itinakdang lugar. Sa solitary confinement, ang tanging makakausap ay ang kapwa preso sa katabing selda. Ang kapwa preso na ito ay naririnig lamang ang boses at hindi nakikita ang mukha at mukhang baliw habang laging umiikot ang usapan sa mga laro ng baraha. Nakikinig si Johan sa mga karanasan niya sa Texas Hold'em Poker nang walang imik. Pagkatapos, nag-alok ang kapwa preso na turuan siya. Ngunit dahil hindi pa sila nagkikita, hindi pinagkakatiwalaan ni Johan ang kabilang panig kaya't magalang niyang tinanggihan ang alok ng kapwa preso. Nagpa siya ang lola na tulungan ang bata hanggang sa matagpuan ang kanyang bahay. Hindi inaasahan, ang kanyang kabutihan ay sinamantala.
Dinala siya ng bata sa isang liblib na lugar at pagkatapos ay tumakas. Pagkatapos, isang taong nakamaskara ang nanakit sa kanya. Si Johan, na nasa solitary confinement, ay biglang nagkaroon ng pagkakataong makalabas. Sa libing ng kanyang lola, para siyang nawala ng kaluluwa at putlang-putla ang kanyang mukha. Ang pagkamatay ng kanyang lola ay inimbestigahan at kinumpirma na isang aksidente. Ngunit ang titulo ng lupa sa mga ari-arian ay nawasak, na nagpapahiwatig na ang pagmamay-ari ay marahil na ilipat na. Malinaw na hindi ito isang aksidente. Gayunpaman, naintindihan ni Johan na hindi marami ang nakakaalam tungkol sa titulo ng bahay. Ang may-ari ng kasino ay hindi rin ang uri ng tao na papatay sa lola bilang paghihiganti. Nakita na ng mayamang opisyal ang titulo ng bahay noong investigasyon, kaya marahil siya ang pinakakahinahinala. Hindi na rin nagpapanggap ang mayamang opisyal. Direkta niyang sinabi na hinawakan ni Obik ang kanyang ama, kaya kailangan magbayad si Johan. Kaya, nilapitan niya ang lola sa ngalan ng kasamahan ni Johan, na nagkunwaring tutulungan si Johan na mabawasan ang kanyang kasalanan upang makuha ang titulo ng bahay, at pagkatapos ay walang moral na limitasyon, nilason niya ang lola. Galit na galit si Johan na gustong makipaglaban sa mayamang opisyal, ngunit pinigilan siya ni Chief Yun. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang deep cover ay nawala ng bisa. Ibig sabihin, wala na siyang ibang pagkakakilanlan, isa na lamang siyang tunay na kriminal. Ang dati ng trahedya na buhay ni Johan ay lalong lumubog sa pinakamababang bahagi ng bangin. Pagbalik sa bilangguan, nanatili siya sa solitary confinement. Sa pagkakataong ito, kung gusto niyang gumanti, ang tanging paraan ay ang kanyang mga kasanayan sa paglalaro ng baraha. Tinawag niya ang misteryosong kapwa preso na Master, at formal na sinimulan ang kanyang paglalakbay upang maging isang dalubhasa sa pagsusugal. Kumusta, ako si Laudi. Ngayon, ipinagpapatuloy ko ang pagdadala sa inyo ng kapanapanabik at dramatikong pelikulang incident, Part 3. Ang kaisa-isang kamag-anak na si Lola ay nasaktan din upang maghiganti. Nagsimula siyang matuto ng mga kasanayan sa paglalaro ng baraha mula sa isang misteryosong kapwa preso. Umaasa na balang araw ay mababaliktad niya ang sitwasyon at makapaghihiganti. Ang mga piskal sa Korea ay may napakataas na katayuan, masasabing isa sa 1,000 ang makapapasa sa pagsusulit. Bagaman nasa yugto pa rin ang internship si Johan, ang pagpasa sa pagsusulit ay nagpapatunay na mayroon siyang hindi pangkaraniwang katalinuhan. Tinuruan siya ng kapwa preso ni Johan tungkol sa prioridad ng iba't ibang uri ng baraha sa Texas Hold'em Poker at ilang algorithm batay sa probability theory. Mabilis niyang natuto. Nang papalabas na siya sa solitary confinement, ang buong solitary cell ay napuno na ng iba't ibang mathematical formulas. Ang theoretical na pundasyon ay naitatag na ng matatag, ngayon ay kailangan na ng praktikal na aplikasyon sa pamamagitan ng aktwal na mga laro. Pagbalik sa communal cell, agad na hinanap ni Johan si Jae Sung at mariing humingi ng isa pang pagkakataon. Nangako siyang mananalo ng doble sa halagang nawala niya dati. Hindi rin kuripot si Jae Sung, at basta nalang binigyan si Johan ng ilang sigarilyo upang subukan niya ang kanyang kapalaran sa mesa ng baraha. Hindi na umaasa si Johan sa pagmamasid sa ugali at swerte para maglaro ng baraha. Ang ganitong maingat na estilo ng paglalaro para sa mga umaasa lang sa kanilang aura at karanasan tulad ng ibang mga bilanggo ay walang pinagkaiba sa isang matinding suntok. Napakabilis, naubos ni Johan ang lahat ng taya ng iba na nagdala ng malaking dami ng sigarilyo. Habang si Johan ay nasa labas naglalaro ng baraha, si Jae Sung at ang ibang mga bilanggo ay nagpaplano ng isang malaking bagay. Gusto nilang samantalahin ang pagpapalabas ng pelikula sa bilangguan upang saktan ang isang bilanggo na malapit ng lumaya. Sino ang target? Hindi pa malinaw sa ngayon. Kinabukasan, ang mga thugs mula sa templo ng kasino ay muling dumating upang guluhin si Johan. Nakita ng grupo ng mga thug na madaling naasikaso ni Johan ang sitwasyon at gusto pa nilang kumuha ng higit pa. Naisip nilang ang mga sigarilyong dahan-dahang inilalabas ni Johan ay hindi para sa kanila. Bigla, sumugod ang mga kapwa preso ni Johan mula sa selda. Mabilis na pinabagsak ng mga tunay na thug ang iba pang grupo. Malinaw ang pag-iisip ni Johan, kung kailangan din niyang magbayad ng protection money, mas mabuting bayaran na lang ang pinakamalakas sa bilangguan. Gayunpaman, ang sunod-sunod na panalo ay hindi nagdulot ng malumanay na pagtrato mula kay Jae Sung. Nang araw na iyon, binigyan siya ni Jae Sung ng isang misyon, magkunwari na may sakit upang pumunta sa ospital, upang mag-espiya ng impormasyon tungkol kay Kuya B. Sinadya ni Jae Sung na pasakitan ang binti ni Johan, at matagumpay siyang naipasok sa infirmary. Dahil mas maganda ang kapaligiran ng infirmary kaysa sa selda, si Kuya B ay may pribilehyo, aya't lagi siyang naninirahan doon. Humingi si Johan ng saklay papunta sa silid ni Kuya B. Walang tao sa silid at bukas ang pinto, kaya't pumasok siya upang mag-imbestiga. Napakasimple ng mga gamit ni Kuya Bay. Ang tanging kapansin-pansin ay isang aklat ng self-cultivation methods for actors at isang deck ng baraha sa bintana. Hindi pa nakaka-imbestiga ng mas malalim si Johan nang biglang sumulpot ang mga tauhan ni Kuya B at dinala siya sa harapan nito. Mabilis na nag-isip si Johan at agad na sinabing gusto lang niyang sumama kay Kuya B. Ngunit hindi tanga si Kuya B, hindi siya madaling malinlang. Bigla niyang binasag ang plaster cast ni Johan, ngunit nakita niyang may sugat talaga sa ilalim. Gayunpaman, hindi pa rin ito mapapatunayan na nagsasabi ng totoo si Johan. Naglabas si Kuya B ng isang electrical device at sinabing gusto niyang maglaro kay Johan. Ang matatalo ay malulumpo ang kalahati ng katawan. Napakasimple ng laro, ang dalawa ay magdidikit ng baraha sa kanilang noo at makikita lamang nila ang baraha ng kalaban. Sa huli, ang makahula ng tamang baraha ay mananalo. Bukod pa rito, sa prosesong ito ay maaaring magtanong ng iba pang mga tanong at hindi dapat magsinungaling. Kapag nahuling nagsisinungaling, itinuturing na talo. Hindi nagmadali si Kuya B na hulaan ang baraha at paulit-ulit na tinanong si Johan kung ito ba ay re-election. Si Johan ay syempre ay patuloy na nagtanggi. Pagkatapos, normal niyang hinulaan ang baraha at mabilis niyang nahulaan ng tama. Nabunyag din ang kasinungalingan ni Kuya B na hindi niya nahulaan ng tama. Sa lohika, talo na siya, ngunit sinabi ni Kuya B na pinagpapawisan ang palad ni Johan dahil sa tensyon na nagpapatunay na nagsisinungaling siya at siya ang unang natalo.
Nang makita ang sadyang pandaraya ng kalaban, direktang kumilos si Johan, ngunit dahil sa kanyang nasugatan na binti, mabilis siyang nabagsak. Sa kritikal na sandali, mahigpit na niyakap ni Johan si Kuya B at gumulong papunta sa electrical device, pareho silang nakuryente sa infirmary. Bagaman bahagyang nasugatan, mas mabuti pa rin ito kaysa mapunta sa kamay ni Kuya B. Agad na napansin ang malalim na hidwaan sa pagitan ni na Kuya B at Chayazong. Paglabas ng infirmary, dinala na naman si Johan ng mga gwardya. Lumabas na may bumisita sa kanya at ito ang misteryosong babaeng sugarol. Nang muling magkita sila ni Johan, sa wakas ay ibinunyag niya ang kanyang pangalan bilang si Osuzyon. Hindi malaman kung bakit si Osuzyon ay partikular na interesado kay Johan mula pa sa simula. Sa pagbisitang ito, sinabi pa niya na maaaring makipag-ugnayan si Johan sa kanya anumang oras at gagawin niya ang lahat para makatulong. Matapos ang pagbisita, dinala si Johan sa opisina ng warden ng bilangguan. Alam na si Johan ay dating piskal, naging magalang ang warden sa kanya at inalok pa nga siya ng isang bote ng beer. Kamakailan, mahusay ang ipinapakita ni Johan sa mga laro ng baraha sa 2nd Division na nakakuha ng atensyon ng warden. Tinanong ni Johan kung makakatulong ang warden na umangat siya sa huling paligsahan. Sumagot ang warden na hindi siya ang nagdedesisyon at kung gusto ni Johan na umangat, kailangan niyang personal na kumbinsihin si Kuya B. Pagbalik sa selda, tinanong ni Jae-zong si Johan kung ano ang kanyang natuklasan. Maingat si Johan, hindi niya binanggit na nahuli siya sa akto, sinabi lang niya na walang espesyal sa silid ni Kuya B. Pagkaalis sa opisina ni Jae-zong, nangako si Johan sa mga gwardya ng kaunting pera kapalit ng pahintulot na gumamit ng telepono para tumawag. Ang gusto niyang kontakin ay si Oh Soo-seon. Talagang malakas ang koneksyon ni Oh Soo-seon. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon si Johan na makilala ang guro. Dati niyang pinaghihinalaan na ang nagmamay-ari ng napakagaling na diskarteng ito sa baraha ay si Anwang, ang mahalagang saksi na kanyang hinahanap. Medyo nabigo si Johan sa resulta. Ang taong ito ay nagpakilalang propesor, isa sa mga tauhan ni Baihyung. Ang propesor ay isang mapaglihim na tao, nagtatago sa tabi ni Baihyung, malinaw na hindi ordinaryong tao. Hindi rin malinaw kung bakit niya kusang tinulungan si Johan. Kinabukasan, dahil hindi nasiyahan na walang dalang impormasyon si Johan tungkol kay Baihyung, balak ni Gyatrong na ipasira muli ang paa niya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang binti na hindi pa ganap na gumaling, kung masaktan pa ulit ay maaaring magdulot ng permanenteng kapansanan. Desperadong nagpumigla si Johan nang biglang tumunog ang isang sipol, at dumating ang mga gwardya sa tamang oras upang pigilan ang lahat. Bukod sa mga gwardya, mayroon ding isang preso sa labas ng pinto na tumulong magbigay ng impormasyon, at ito ay ang propesor. Sa pagkakita na ilang beses na siyang niligtas ng propesor, tiyak na may layunin ito. Ngunit hindi direktang nagsalita ang propesor, sa halip ay patuloy na nagbigay ng mga estratehiya para sa pag-akyat ni Johan sa antas. Ang huling modelo ng paligsahan sa bilangguan ay medyo naiba. Maaari siyang agad na umangat sa huling paligsahan. Ang paglahok ni Jae-zong sa high-stakes na paligsahan ay syempre hindi maaasahan. Sa huling paligsahan, ang pinakamalaking sponsor ay ang pinuno ng security team. Bilang pangalawa sa pinakamataas na pinuno sa bilangguan at pinuno ng armadong puwersa, ang pinuno ng security team ang aktwal na kumokontrol sa huling paligsahan. Nagkataon, ang pinuno ng security team ay kababayan ng propesor, kaya maaari niyang ipakilala si Johan. Agad itong ginawa, sa tanghalian ding iyon, umupo ang dalawa sa harapan ng pinuno ng security team. Ang mga panalo ay kailangang ibigay sa kanya ng 60%, at kung matatalo, ibabawas ito sa allowance ni Johan. Desperadong maghiganti si Johan, sa harap ng gayong kondisyon, napilitan siyang pumayag. Kaya, sa ilalim ng rekomendasyon ng pinuno ng security team, matagumpay na umangat si Johan sa huling paligsahan. Hindi inaasahan, hindi naging maganda ang simula, ang unang kalaban sa mesa ay ang grupo mula sa kasino ng templo. Ang monghe at ang mandarayang manlalaro ng baraha sa mga nakaraang laro ay nagpakita ng tiyak na kasanayan, sila ay talagang mabibigat na kalaban. Sa kanila na kinokontrol ang laro, ang paglabas ni Johan sa huling paligsahan ay tila mapanganib at hindi mahulaan. Tahimik ang lahat, tanging ang tunog lamang ng mga taya ang naririnig. Nahaharap sa mahirap na sitwasyon, pinakalma ni Johan ang kanyang sarili, at ginamit ang ilang maliliit na pagkatalo upang makakuha ng pagkakataong makaganti. Hindi inaasahan, biglang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Biglang pinalitan ni Kuya P ang manlalaro sa mesa at sumali sa laro. Dati, nabuwisit na siya kay Johan, at ngayon ay baka gusto niyang magbayad si Johan. Upang maiwasan ang mas maraming problema, nagpasya si Johan na gumamit ng agresibong taktika, hindi binibigyan ng pagkakataon si Kuya P. Naglabas siya ng tumpok ng mga taya, at sinimulang ipihit ng paulit-ulit, tinakpan ang tunog ng pagbangga ng mga taya ng iba. Lumabas na bago sumali sa huling paligsahan, espesyal na sinanay ng propesor si Johan. Dati, tinuruan na niya siya ng mga pangunahing kaalaman, at ngayon, ang kailangan pa niyang matutunan ay ang mga kasanayan sa senyas. Sa isang sitwasyon na isa laban sa marami, maaaring magpahiwatig ang ibang mga manlalaro ng kanilang mga baraha sa pamamagitan ng kanilang mga kilos sa pagkuha ng taya, ang kulay ng mga taya, at ang tunog kapag nagbanggaan ang mga ito. Sa ganitong paraan, makakalikha sila ng pagkalito sa impormasyon na magdulot ng mapaminsalang atake sa sinumang malas na napapaligiran. Alam na ito ni Johan noon pa man, kaya't siya ay umatras upang sumulo, kundi gumamit pa ng senyas para ipaalam sa kanya ang kanyang mga baraha at ang baraha ng monghe na kanyang nahulaan. Sa kasalukuyan, si Johan at ang monghe lamang ang may mga baraha na maaaring ipusta, ang iba ay nag-fold na. Halos direkta silang nagharap hanggang sa huli. Nang mag-all-in ang monghe, nagpasya din si Johan na sumunod. Sa puntong ito, ang kanyang aksyon ay nasa huling yugto na, ang natitira na lang ay ang maghintay ng swerte. Ang huling common card ang magdedesisyon kung sino ang mananalo ngayong araw. Nang buksan ng monghe ang huling common card, lumabas ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha, at bumagsak ang kalooban ni Johan.
Kumusta? Ako si Laudy. Sa nakaraang bahagi, sinabi na, sa tulong ng propesor at ng iba pa, sunod-sunod na natuto si Johan ng mga teknik sa pagbibilang ng baraha, senyales, at iba pang kasanayan. Matapos matagumpay na makapasok sa huling paligsahan, nagkaroon siya ng isang tadhana na laban sa mga tao mula sa kasino ng templo. Sa huling round, sunod-sunod na nag-all-in ang monghe at si Johan, at ang resulta ay didesisyonan ng huling common card. Binuksan ng monghe ang baraha na ito na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha na talagang nagpatakot kay Johan. Hindi inaasahang dahil lamang sa mahina ang paningin ng monghe, ang baraha na iyon ay talagang isang spade na nagpanalo kay Johan. Pauwi na siya, patuloy niyang iniisip kung bakit siya tinulungan ni Kuya Fai. Kinabukasan, araw na ng pagpapahid ni Johan ng gamot sa kanyang binti at balak niyang linawin ang lahat. Masayang sinalubong siya ni Kuya Fai at dinala si Johan sa rooftop para mag-usap ng pribado. Sa pagkakataong ito, nabunyag na ang katotohanan. Lumabas na mula pa sa simula, napansin na ni Kuya Fai ang nag-aaral na piskal na ito na nakulong dahil sa sugal. Si Johan ay matalino, matapang, at kalmado, isang taong may magandang katangian para sa sugal. Matagal ang balak ni Kuya Fai na isama siya sa kanyang grupo. Tungkol naman sa pagpapahirap kay Johan dati, ito ay isang palabas lamang na inihanda ni Kuya Fai upang subukan siya. Nakakatawa, lumabas na ang propesor ay hindi isang master ng pagsusugal, kundi isang aktor. Ang pagtuturo ng mga diskarte sa pagsusugal ay ganap na inayos ni Kuya Fai. Si Kuya Fai ay labis na interesado kay Johan, syempre umaasa siyang sasama ito sa kanya at kikita ng malaking pera sa mesa ng baraha. Hindi rin tanga si Johan, kaya't natural na umalis siya sa pangkalahatang lugar at sumama kay Kuya Fai. Pagkatapos, siya ay inayos na manatili sa iisang silid sa medical area. Mas maganda ang mga kondisyon dito kaysa sa selda. Sa closet ay mayroon pang suite na inihanda ni Kuya Fai para sa kanya. Hindi lang iyon, binigyan din ni Kuya Fai si Johan ng isang napakalaking regalo. Ang mahalagang saksi na matagal na niyang hinahanap ay nasa katabing silid. Ngunit ang taong ito ay may baluktot na bibig at pilay na mata, tila nawala na ng matino na pag-iisip at hindi na makatugon sa labas ng mundo. Hindi mailantad ni Johan ang kanyang layunin sa paghahanap ng saksi, kaya sinabi niyang may utang sa kanya ang taong ito. Sinabi ni Kuya Fai kay Johan na walang mahalaga sa mga gamit ng matandang sugarol, tanging isang storage device lang ang masasabing ari-arian. Maingat si Johan, iniisip na ang device na ito ay tiyak na naglalaman ng mahalagang ebidensya. Agad na dumating ang araw ng pagpapalabas ng pelikula. Nabanggit kanina, balak ni Jia Zong nasaktan ang isang preso sa araw na ito. Ngayon ay malinaw na ang target, ang gusto nilang alisin ay si Kuya Fai. Bumalik si Johan sa medical area na may seryosong mukha. Si Kuya Fai ay bumubulong sa kanyang mga tauhan, tila mayroon ng plano para harapin ang sitwasyon. Pagkatapos, kusa niyang dinala si Johan sa isang sulok ng bodega. Matagal nang naghihintay doon si Jia Zong at ang kanyang mga kasama, bawat isa ay may hawak na gawang bahay na armas. Naglabas din si Johan ng armas, ngunit agad niya itong binalian, malinaw na panik siya kay Kuya Fai. Lumabas na matagal nang alam ni Johan na ang ambush na ito ni Jia Zong ay isang plano upang lipulin silang dalawa. Dati, tinulungan ni Johan ang isang bingi na bilanggo. Aksidenteng nalaman ng taong ito ang plano ni Jia Zong at ipinagbigay alam kay Johan. Hindi inaasahang ipinagbigay alam ni Jia Zong sa ibang mga bilanggo na naging dahilan upang hindi makarating sa oras ang mga tulong. Sinamantala ang pagkakataong ito, sumugod si Jia Zong at ang kanyang mga kasama, gustong kitilin ang buhay ni na Johan at Kuya Fai. Ang dalawa ay walang magawa kundi makipaglaban ng buong tapang sa maraming kalaban. Bagaman payat ang katawan ni Kuya Fai, hindi siya nag-atubiling lumaban. Hindi siya matatalo ng mga mababangis na bilanggo. Si Johan naman ay nagpakita ng walang takot. Siyempre, may kaugnayan din ito sa paggamit nila ng plaster mula sa infirmary upang gumawa ng proteksyon na baluti. Sa tulong ng baluti, nagawa nilang lumaban ng matagal. Sa bilangguan, isang pinuno lamang ang maaaring maghari. Ang presensya ni Kuya Fai ay hindi kalugod-lugod kay Jia Zong. Ngayon, nagpasya siyang bawiin ang kanyang posisyon bilang pinuno. Gayunpaman, sa sandaling malapit nang magtagumpay si Jia Zong, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga gwardiya at dinakip ang lahat ng kasama ni Jia Zong. Ang mga gwardiya na ito ay pawang nasa panig ni Kuya Fai. Agad nilang iginapos si Jia Zong at ang kanyang mga kasama at ibinigay kay Kuya Fai. Susunod, si Kuya Fai ay magdudulot ng iba't ibang uri ng aksidente upang harapin ang mga bilanggong ito. Kabilang sa mga haharapin ay isang dobleng ahente na nagtatrabaho para sa magkabilang panig, ang aktor na propesor. Ang mabilis na pagdating ng mga gwardiya upang iligtas ang sitwasyon ay sa katunayan ay dahil ibinigay ni Johan ang 70% ng kanyang mga panalo sa pagsusugal sa hinaharap sa pinuno ng security team kapalit ng suporta. Gayunpaman, bago pa man maharap si Jia Zong at ang kanyang mga kasama, tumawag ang warden ng bilangguan at humiling na huwag palakihin ang issue at huwag saktan ang kanilang buhay. Walang magawa si Kuya Fai kundi sumunod. Dahil sa loob ng bilangguan na ito ay mayroon pang ilang malalaking personalidad na hindi gustong makakuha ng atensyon. Ang mga personalidad na ito ay naninirahan sa espesyal na detention area ng bilangguan, ang lugar para sa mga opisyal. Pagkatapos ng insidenteng ito, ganap na naging tauhan ni Kuya Fai si Johan. Ang kanyang katayuan ay naging mas kagalang-galang kaysa dati. Kasabay nito, si Oh Soo-yeon ay nasa simbahan, bumubulong ng isang dialogo, na tila nagpapaalala sa kanyang sarili na huwag kalimutan ang malalim na galit mula sa nakaraan. Pagkatapos, isang babaeng pulis ang lihim na lumapit sa kanya. Ang dalawa ay nagpaplano ng isang lihim na investigasyon. Ang investigasyon ni Oh Soo-yeon ay tila nangangailangan ng tulong ni Johan, kaya't dati ay ilang beses na niya itong tinulungan. Ngayon, nagdala na naman siya ng mga dokumento na may kaugnayan sa kaso ng pagkasugat ng lola ni Johan. Pinili ni Oh Soo-yeon si Johan dahil mayroon silang iisang kalaban, ang tiwaling piskal na si Obe. Nang marinig ang pangalan na iyon, walang pag-aalinlangan si Johan na sumang-ayon na makipagtulungan kay Oh Soo-yeon. Ang unang kailangan niyang gawin upang makatulong ay ang sakupin ang bilangguan na ito na puno ng sugal.
Sa totoo lang, kahit hindi hilingin ni Osuzyon ito, gagawin pa rin ito ni Johan para sa kanyang paghihiganti. Ngunit sa kasalukuyan, malinaw na mas mababa pa ang kanyang kakayahan. Si Kuya Fee ay buong pusong naglaan ng kanyang sarili upang sanayin ang kanyang bagong tauhan. Maingat siyang naghanda ng maraming espesyal na pagsasanay upang mapabuti ang kakayahan ni Johan. Sa madaling salita, itapon lamang si Johan sa gitna ng mga bilanggo mula sa kasino ng templo. Matapos duguan ang kanyang ulo, agad na sinimulan ni Johan ang ikalawang round ng pagsasanay ng walang pahinga. Dati, natutunan na niya kung paano magbilang ng baraha at gumamit ng senyas. Susunod, kailangan niyang matuto ng isang napakahalagang kasanayan sa pagsusugal, pandaraya sa kamay. Ang pandaraya sa kamay, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang kasanayan sa kamay. Ang nagturo kay Johan ng pandaraya sa kamay, na kilala bilang Guru Nam, ay madaling nag-shuffle ng 6 na baraha, inilagay ang lahat ng isa itaas, at lihim na itinago ang huling isa kanyang kamay. Masasabing napakadalubhasa ng teknik. Ngunit tila walang talento si Johan sa larangang ito. Ang pangatlong pagsasanay ay upang palawakin ang pananaw ni Johan. Bagaman hindi siya makakalahok sa mga laro ng baraha, maaari siyang maging assistant sa high-stakes na paligsahan. Upang makasali sa high-stakes na paligsahan, ang bayad sa pagpasok kada oras ay 100,000 Korean won. Masiglang naglingkod si Johan, kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagkuha ng pera, at marami ring natutunan. Sa mga ito, ang pinakamalaking kita ay hindi sa mesa ng baraha. Sa ilalim ng mesa, maraming mayayamang opisyal ang naging sakim sa kanilang mga baraha at isinangla ang kanilang mga ari-arian. Ang mga dokumentong ito ay nagsisilbing ebidensya at maaaring maglabas ng hindi inaasahang kapangyarihan. Agad na nakipag-ugnayan sa mga lihim na ito na magiging dahilan upang hindi maging masaya ang iba. Mukhang medyo maselan ang sitwasyon ni Johan ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Suzyon upang hanapin si Johan na may pasa sa mukha. Malaki ang kanyang pinaghirapan at ang ebidensyang dinala niya ay may malaking bigat, isang surveillance video. Ipinapakita doon na ang taong nag-abandona sa lola ni Johan ay si Chief Eun mismo, ang nagpadala kay Johan bilang isang undercover agent. Nang makita ito, ganap na bumagsak si Johan. Galit na galit siya para sa kanyang lola at nalulungkot din dahil ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang undercover agent ay marahil ay mananatiling lihim magpakailanman. Nang makaharap muli si Chief Eun, napansin ni Johan na puno ng palatandaan ng kasinungalingan ang kalaban. Nabanggit ni Suzyon na kamakailan lamang ay na-promote si Chief Eun. Hindi rin naglihim si Johan at diretsong sinabi na pinatay nito ang kanyang lola at ipinagkanulo siya at ang iba pa niyang kasamahan kapalit ng pagkakataong ma-promote. Galit na sumigaw si Chief Eun, tinawag siyang walang galang at tumalikod upang umalis. Hindi inaasahan, si Johan, na sabik na maghiganti, ay nagtago ng isang bakal na sandata at doon mismo sa silid ng pagdalaw ay malakas na sinaksak ang mahalagang bahagi ni Chief Eun. Kumusta, ako si Laudi. Sa nakaraang bahagi, sinabi na si Johan ay naging tauhan ni Kuya B, natuto mula sa kanya tungkol sa pakikipaglaban, paglalaro ng baraha, at iba pang kasanayan na kinakailangan upang mabuhay sa bilangguan. Gayunpaman, sa prosesong ito, sa pamamagitan ng panlabas na tagatulong na si Suzyon, natuklasan niya ang isang video kung saan inabandona ni Chief Eun ang kanyang lola. Sinamantala ni Johan ang pagbisita ni Chief Eun, sa galit ay bumunot ng kutsilyo at sinaksak ito upang maghiganti. Gayunpaman, lahat ay imahinasyon lamang ni Johan. Batay lamang sa video, hindi matukoy na si Chief Eun ay tunay na nagkanulo sa kanya. Sa kasalukuyan, si Johan ay maaari lamang magtiis pansamantala, imbestigahan ang katotohanan bago maningil. Bigla siyang nakatanggap ng isang koordinasyon, at pagdating niya doon, nakita niya ang lola, at mabilis siyang pinasan upang iligtas, ngunit natuklasan niyang huli na ang lahat. 5 araw bago iyon, si Johan ay nag-aaral sa ilalim ni Kuya B, at hindi mabilang na beses siyang binugbog, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay umunlad ng husto. Nang araw na iyon, biglang binigyan siya ni Kuya B ng isang misyon, hanapin ang lihim na kasino na madalas na inorganisa ng grupo ng mga manlalaro ng high-stakes na paligsahan na pinangungunahan ni Guru Nam. Pinaghihinalaan ni Kuya B na ang mga taong ito ay palaging nagtatago ng pera, kaya't walang magawa si Johan kundi tanggapin ang misyon. Habang lihim na nag-imbestiga, nahuli siya ni Guru Nam. Sa kabilang banda, ang panlabas na taga-suporta ni Johan na si Suzyon, na nakikipagtulungan sa pulisya, ay nag-imbestiga rin sa isyu ng korupsyon sa gobyerno. Isang kriminal na pulis ang pinatahimik na nag-iwan ng isang kamera na maaaring naglalaman ng ebidensya, ngunit ibinenta ng kanyang kamag-anak sa isang segundamanong tindahan. Hinanap ni Suzyon ang may-ari ng tindahan, ngunit natuklasan niyang nabili na ng iba ang kamera. Pagkatapos tanungin ang lokasyon ng bumili, sinalubong ng dalawa ang pag-atake ng isang misteryosong taong nakamaskara. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng labanan, matagumpay nilang nakuha ang kamera. At sa kamera ay ang footage kung saan inabandona ni Chief Yul ang lola, na hindi niya nalalaman, lihim na naghahanap ng kasino ni Guru Nam. Dahil maingat si Guru Nam, nahuli si Johan habang lihim na pumapasok sa archive room. Gayunpaman, hindi pinahirapan ni Guru Nam si Johan, bagkus ay sinabihan siyang umalis agad. Kung mahuhuli ng mga gwardiya na iligal na pumasok sa archive room, pareho silang mapapahamak. Pagkaalis ni Johan sa pinto, agad na ginamit ni Guru Nam ang shredder upang sirain ang isang file. Mukhang may lihim talaga siyang tinatago. Nang gabing iyon, natutulog si Johan nang biglang may humawak sa kanya at nilagyan ng plastic bag sa ulo, mabilis na nasuffocate at nawalan ng malay. Nang magising siya, kinabukasan na. Ang mga sugat sa kanyang kamay at ang sakit ng ulo ay parehong nagpaalala sa kanya na ang pag-atake kagabi ay hindi panaginip. Naisip ni Johan na gustong tingnan ni Guru Nam kung balak nitong balaan siya. Bilang resulta, pagkatapos lamang uminom ng isang tasa ng tsaa, nalasa na naman siya at dinala sa infirmary. Ito ang ikalawang babala ni Guru Nam na gustong malaman ni Johan ang kanyang lugar, bumalik sa kanyang selda, at huwag nang magtrabaho para sa kanyang boss. Bilang resulta, paggising pa lang ni Johan, lihim na niyang ginamit ang telepono sa infirmary upang makipag-ugnayan sa labas, sinabing nakahanap na siya ng ebidensya.
Kasalukuyan namang nakikinig si Guru Nam sa labas. Hinahanap ni Guru Nam ang kasaysayan ng tawag, ngunit hindi niya ito muling matawagan. Siyempre, nakita ni Guru Nam ang dalawang bagay na itinago ni Johan, isang voice recorder at isang surgical knife. Sa puntong ito, bumalik ang timeline sa panimula. Lumabas na ang nakaraang tawag ni Johan ay para imbitahin si Chief Yul na bumisita, at ang dalawang bagay na ito ay para din harapin siya, ngunit sa huli ay hindi nagamit. Kasabay nito, tinanggap ng monasteryo ang isang mahalagang bisita. Ang taong ito ay ang presidente ng Ginseng Group na pangunahing nagpapatakbo ng underground gambling industry. Ang Goldfish Casino ay talagang pinapatakbo nila. Ang panghihimasok ni Kuya P ay labis na nagpabagabag kay Chairman Yang. Ang mas nakakagulat ay, matagal nang magkakilala sina Chairman Yang at Kuya P. Mayroon pa silang hindi mapaghihiwalay na hidwaan. Noong bata pa si Kuya P, mahigpit siyang pinarusahan ni Chairman Yang. Tunay ngang, kung hindi ka maghihiganti, hindi ka tunay na lalaki. Sa labas ng bilangguan, natagpuan ni na Sujeon at ng babaeng pulis ang batang lalaki na nag-udyok sa lola ni Johan noong araw ng kanyang pagkamatay. Sa puntong ito, ayaw magsalita ng bata tungkol sa lahat, medyo nakakainis. Kasabay nito, naaalala ni Chief Yul ang pagkasugat ni Johan, at nagpasya siyang imbestigahan mula sa numero ng telepono na nag-locate sa kanya. Ang resulta ng investigasyon ay talagang may kaugnayan kay Obek, ang humadlang. Sa oras na ito, unti-unting kumalma si Johan. Si Chief Yul sa isang liblib na lugar ay lihim na kinuhanan ng litrato ng isang tao, gamit ang isang kamera, at ipinakita pa sa kanya ang footage. Ano man ang kanyang isipin, tila hindi ito maganda. Umaasa lamang siya na makakahanap si Sujeon ng mas maraming pahiwatig. Pauwi sa kanyang selda, aksidenteng nakasalubong ni Johan si Chairman Yang. Biglang sinabi ng kalaban, mag-ingat ka, baka masugatan ka ng taling ng kutsilyo. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang manggas ni Johan, tila iniisip na si Johan ang preso na ipinadala ni Kuya P upang asasinahin siya. Bagaman walang nakitang kutsilyo sa manggas, pagbalik niya, ang surgical knife at voice recorder na nakatago sa kanyang baywang ay nagpahiwatig pa rin ang pagdududa kay Kuya P. Walang magawa, kailangang ipaliwanag ni Johan ang lahat. Sa maraming taon ng karanasan sa paglalaro ng baraha, nahulaan ni Kuya P na hindi nagsisinungaling si Johan kaya ibinaba niya ito. Matapos maisolba ang hindi pagkakaunawaan, itinuring na silang nagkasundo muli. Bago iyon, nag-schedule na si Chairman Yang ng isang deathmatch kay Kuya P upang pagpasyahan ang pagmamay-ari ng kasino sa bilangguan. Nagpasya si Kuya P na piliin si Johan bilang kanyang kapalit. Pauwi sa kanilang silid, dinala ni Guru Nam ang kanyang maraming tauhan upang ipahayag ang kanyang hindi pagkakontento sa pagpapahalaga ni Kuya P kay Johan. Ang ibang mga tauhan ay nakita ito, syempre ay walang naglakas loob na magsalita, at masunuring nagbigay daan sa dalawa. Susunod, sinimula ni Kuya P ang espesyal na pagsasanay kay Johan. Kailangan niyang masterin ang mas malakas na teknik sa loob ng 3 linggo bago magsimula ang laro. Sa pagkakataong ito, personal na ipinakita ni Kuya P ang mga pamamaraan, sunod-sunod na inaanalisa ang pag-shuffle ng baraha, pagpili ng baraha, at pagpapalit ng baraha. Pagkatapos niyang maging dalubhasa sa teknik, maaari niyang ilabas ang anumang baraha na gusto niya. Bukod pa rito, ang kakayahang magsaulo ng baraha sa isang sulyap at ang teknik ng pagtalikod ng baraha ay kailangan ding sanain. Ang matinding kasanayan ni Johan ay umunlad din ng gusto sa ilalim ng pagsasanay. Habang nag-aaral, ikinuwento ni Kuya P ang matagal ng hidwaan sa pagitan niya at ni Chairman Yang. Noong panahong iyon, bata at pabigla-bigla si Kuya P, na may kamanghamanghang kakayahan sa paglalaro ng baraha na nagpabago sa lahat ng lugar, at unti-unting nanganganib sa posisyon ni Chairman Yang sa industriya. Pagkatapos, sa isang laro ng baraha na magdedesisyon sa panalo o talo, binayaran ni Kuya P ang presyo ng kanyang kabataan. Ang hindi nakikitang patakaran sa pandaraya sa mesa ng baraha, ay kung hindi ka mahuhuli, walang problema, ngunit kapag nahuli ang pandaraya, ang parusa ay hindi mahulaan. Gayunpaman, ayon kay Kuya P, pagkatapos ay muli niya itong naibalik sa pamamagitan ng operasyon. Sa paglipas ng panahon, lalong naging dalubhasa ang pandaraya ni Johan at mas malapit na ang itinakdang araw ng laban. Dumating ang araw na iyon at si Chairman Yang, kasama ang kanyang assistant na si Chu Jae, ay marahas na dumating sa bilangguan. Samantala, si Kuya P ay dinala si Johan na may mukhang baguhan sa mesa, na tila mas mababa ang antas ng kanyang aura. Walang referee sa larong ito, ang 4 na tao ay sunod-sunod na nag-shuffle ng baraha. Pinapayagan ang pandaraya mula pa sa simula, ngunit kailangan mong malinlang ang mata ng kalaban. Nauna si Chairman Yang na nag-shuffle ng 2 baraha sa ilalim, 7 at 8 para sa kanyang sarili. Kasama ang mga baraha sa ilalim, maaaring magkaroon si Chairman Yang ng 4 of a kind, at si Johan naman ay mayroon ding hindi bababa sa isang malaking 4 of a kind. Ang galaw na ito ay hindi lamang naglagay sa kanya sa isang hindi matatalong posisyon, kundi naghukay din ng malaking bitag para kay Johan. Talagang kamangha-mangha ang diskarte. Sa kabutihang palad, naglagay lamang sina Kuya P at Johan ng kaunting taya at pagkatapos ay nag-fold, na nakaiwas sa unang bitag ni Chairman Yang. Sumunod ay ang turn ni Kuya P na mag-shuffle ng baraha. Ang kanyang mga kasanayan sa pandaraya pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay ay hindi rin dapat maliitin. Kahit na, nariyan pa rin si Johan para mag-shuffle ng baraha at tingnan ang kanyang kakayahan bago magpasya. Sa ganitong paraan, ang 4 ay naglaro ng ilang round ng matatag at mahirap matukoy kung sino ang mananalo sa mesa. Sa puntong ito, nakita ni Kuya P na si Johan ay nasa estado na at patuloy niyang ipinahiwatig na mandaya siya. Gayunpaman, paano malilinlang ng isang baguhan na 3 linggo pa lang nag-aaral ng baraha, tulad ni Johan ang isang si Chairman Yang na nag-aral ng mga teknik sa paglalaro ng baraha sa loob ng ilang dekada. Madali niyang nahuli ang pandaraya ni Johan. Sa hindi inaasahan, sabay na kumilos si Kuya P, mahigpit na hinawakan ang braso ng assistant ni Chairman Yang na si Chu Jae, at nakita ang baraha na nakatago sa kanyang pulso. Lumabas na hinihintay lang ni Kuya P na mahuli si Johan sa pandaraya para mawala ang pagbabantay ni Chu Jae at mailantad ang kanyang kahinaan. Sa kasalukuyan, kung matatanggal si Chu Jae, mawawalan si Chairman Yang ng kanyang kanang kamay. Samantala, kung mapapahamak si Johan, isa lamang siyang baguhan, isang sakripisyo.
Siyempre, naiintindihan ni Chairman Yang ang mga kalamangan at disbentahan nito. Sa larong ito, nanalo si Kuya P. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pagkatalo at isinuko ang kanyang balak na sakupin ang kasino sa bilangguan. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente, hindi gaanong pinansin ni Johan ang kanyang sarili na itinuturing na isang piyesa ng laro. Sa paglipas ng panahon ng pagsasanay, naging isang matapang na sugarol siya. Pagkalipas ng isang buwan, gumaling na ang sugat ni Guru Nam. Sa puntong ito, nakalaya na si Kuya P mula sa bilangguan at wala nang nagpoprotekta sa kanya. Mas mataas ang kredibilidad ni Guru Nam kaysa kay Johan, kaya kahit na itinalaga lamang ni Kuya P si Johan bilang kanyang tagapagmana ay walang silbi. Nang makita ang nalalapit na bagong paghaharap, hindi kumilos si Johan. Sinabi lang niya ang kanyang tunay na background kay Guru Nam. Ang mahalagang impormasyon ay may 2 punto. Una, hindi interesado si Johan sa sitwasyon ng kasino sa bilangguan, ang kanyang bahagi ay maaaring ibigay ng 100% kay Guru Nam. Pangalawa, siya mismo ay may background bilang isang piskal, kaya kung gusto niyang harapin siya, kailangang pag-isipan ng mabuti ni Guru Nam. May pera na, bakit pa kailangan pang lumaban hanggang kamatayan? Kaya, dinala niya ang marami niyang tauhan upang ipakita ang kanilang pagsuko kay Johan. Sa gayon, matagumpay na minana ni Johan ang posisyon ni Kuya P, na isang hakbang na mas malapit sa matagumpay na paghihiganti. Matapos magkaroon ng matatag na posisyon bilang pinuno ng kasino sa bilangguan, nagdala na naman si Suzyon ng bagong balita. Ang ama ng batang lalaki na nakipag-ugnayan sa araw na iyon, na dating isang senior manager sa isang dayuhang bangko, ay biglang umuwi upang magtrabaho sa larangan ng virtual finance. Sa paghahanap kung ano ang ginagawa ng ama ng bata, marahil ay malalaman ang larawan ng puwersa ng grupo ng mga taong nanakit sa lola ni Johan. At sa bilangguan na ito, swak na mayroong high-ranking officials detention area, ang Divine Realm. Kumusta? Ako si Laudy. Ngayon, patuloy kong inihahatid sa inyo ang kapanapanabik at dramatikong pelikulang incident. Sa nakaraang bahagi, sinabi na si Johan, sa ilalim ng espesyal na pagsasanay ni Kuya P, ay umunlad ng husto sa kanyang mga kasanayan sa paglalaro ng baraha. Sa huli, sa isang deathmatch laban kay Chairman Yang, mahirap silang nanalo at napanatili ang kalayaan ng kasino sa bilangguan. Hindi nagtagal, natapos na ang sentensya ni Kuya P, at matagumpay na minana ni Johan ang posisyon bilang pinuno ng kasino sa bilangguan. Sinubukan niyang gamitin ang koneksyon ng mga taong ito upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang lola. Gayunpaman, kahit ang warden ng bilangguan ay walang madaling access sa mga bilanggo sa Divine Realm. Kahit na makakatulong si Johan na kumita siya ng malaking pera, wala ring magawa ang warden sa bagay na ito. Kinailangan ni Johan na magsinungaling na siya ay mula sa Divine Realm. Kusa siyang nakipag-ugnayan, umaasa na papayagan siya ng warden na makapasok sa Divine Realm kahit isang beses. Nabalitaan na may isang malaking personalidad sa Divine Realm na humiling na makita si Johan, kaya't ang warden ay hindi naglakas loob na magtanong pa at hindi nag-atubiling pinapasok siya agad. Balak ni Johan na humingi ng tulong sa warden ng bilangguan, ngunit hindi niya inaasahan na kailangan pa rin yumuko ng warden sa tagapaglingkod na ito. Ang Divine Realm ay talagang may maraming nakatagong talento. Sa gayon, si Johan ay hinarangan sa labas nang hindi man lang nakakatanong ng anuman. Wala siyang nagawa kundi humingi ng tulong kay Suzyon na kaya ang lahat. Sa kabutihang palad, si Suzyon ay nagkataong kakilala ang tagapaglingkod na iyon. Ang tagapaglingkod ng Divine Realm na ito ay hindi ordinaryo. Ang kanyang pangalan ay Laudu, siya ang pinuno ng isang malaking kumpanya ng pautang na may mataas na interes, at isa rin siyang nangungunang manlalaro ng baraha sa mundo. Ang huling negosasyon ni Johan ay walang nakuha. Gayunpaman, bukod sa pagpapakilala kay Laudu kay Johan, nagdala din si Suzyon ng ilang balita mula sa labas. Kabilang sa mga boss sa likod ng grupo ng mga tiwaling piskal ng OBIC ay ang grupo ni Chairman Yang. At sa pagkalkula, si Chairman Yang ay pangalawa lamang, ang tunay na boss ay ang kanyang kapatid, si Chuda Yang. Nang malaman ito, gusto ni Johan na hilahin si Kuya P na nakalaya na mula sa bilangguan sa laban dahil ngayon ay mayroon silang parehong kaaway. Bukod pa rito, kailangan din ni Johan na makahanap ng paraan upang makalusot sa hadlang ni Laudu. Upang magawa ito, ginamit niya ang kanyang kalamangan sa pamamahala ng kasino sa halip na ang warden ng bilangguan. Sa hating gabi, lihim siyang tumawag sa mga bilanggong maton sa bilangguan, binuksan ang safe ng warden na naglalaman ng lahat ng dokumento tungkol sa pagpasok at paglabas ng pera ng mga bilanggo. Nakita ni Johan ang bilanggo na namamahala sa pera ni Laudu at sinaktan niya ang binti nito. Agad ang epekto, ng gabing iyon, personal na pumunta si Laudu sa silid ni Johan upang muling makipagnegosasyon. Iminungkahi ni Johan na gusto niyang hiramin ang koneksyon ng Divine Realm upang imbestigahan ang batang lalaki na nanakit sa kanyang lola. Kinabukasan, sa pamamagitan ng pagkilos ni Laudu, nagkaroon siya ng pagkakataong lumabas ng bilangguan para sa isang forlo. Ang kailangan lang gawin ni Johan ay simple, palitan si Laudu sa paghahatid ng isang liham. Gayunpaman, hiniling pa rin ni Suzyon sa babaeng pulis na makipagtulungan sa kanya upang lihim na protektahan si Johan kung sakaling may mangyari. Pagkatapos, dinala ni Johan ang sobre sa itinakdang lugar ng pulong. Ang lugar na ito ay napakalihim, ang lahat ng tao sa silid ay nakasuot ng balahibo, tila gumagawa ng mga lihim na gawain na hindi maaaring makita sa liwanag. Ang mundo ay maliit, ang hindi inaasahan ni Johan ay ang pinuno ng grupong ito ay ang mismong may-ari ng kasino ng templo. Lihim na nagplano si Johan, gusto lang niyang mabilis na makatakas. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng may-ari sa kanyang mga tauhan na dalhin ang isang misteryosong lalaki na puno ng sugat at pag-iingat at utusan ang kanyang mga tauhan na ipadala ang lalaking ito para sa incineration. Sa pagkakataong ito, nahuli na siya ng amo. Hindi inaasahan, nang makita si Johan, biglang sumabog ang misteryosong lalaki, pinabagsak ang maraming tauhan, at sinabi kay Johan na sumunod sa kanya. Nang makita ito, bumunot ng baril ang amo ng kasino, at sinamantala ni Johan ang pagkakataon upang biglang kumilos. Nagtulungan ng dalawa upang pabagsakin ang amo at makatakas mula sa pinangyarihan at tumakas sa labas.
Minamadali ng nagkuhang kliyente ang amo ng kasino na bilisan ang pagresolba sa problema. Ngunit mas nagmamadali, mas madaling magkamali. Hindi niya napansin na napalibutan na pala siya ng babaeng pulis na pinalitan at agad siyang inaresto sa pinangyarihan. Kasabay nito, dahil labis na nasugatan at nawala ng malay ang misteryosong lalaki, kinailangan ni Johan na makipag-ugnayan kay Suzyon upang madala siya sa emergency room bago pa magpatuloy sa kanyang mga plano. Kailangang matapos pansamantala ang misyon ni Laudu. Sa puntong ito, may kaunting oras pa bago bumalik sa bilangguan, kaya nagpasya si Johan na personal na makipagkita sa batang lalaki na sangkot sa pagkamatay ng kanyang lola. Nakilala niya ang bata sa isang welfare center. Ang hindi inaasahan ni Johan ay sinundan siya ng amo ng kasino na nakatakas hanggang doon na parang multo. Lumabas na dati palang nilagyan si Johan ng tracking device sa kalye. Sa hindi inaasahan, hindi tumakas ang bata kundi nagtago sa isang gilid upang hanapin ang pagkakataong pabagsakin ang amo, at pagkatapos ay umalis kasama si Johan sa welfare center. Narinig ng batang ito mula sa lola ang tungkol kay Johan. Sinabi niyang tutulungan niya si Johan na imbestigahan ang kaso dahil ang kanyang ama ay nasa kamay ng mga taong ito at ang pumalit sa pagkakakilanlan ng kanyang ama ang siyang nanakit sa lola. Habang lumalapit ang katotohanan, hinabol na naman sila ng amo ng kasino. Wala nang magawa si Johan kundi unahin ang pagtakas ng bata. Hindi inaasahan, hindi pa gaanong kalayo ang tinatakbo nila nang biglang bumangga ang isang sasakyan sa kanila. Walang nangyari kay Johan, ngunit malubhang nasugatan ang bata at tila mahirap na itong makaligtas. Bumaba ang taong ito mula sa sasakyan, mapagmataas na inutusan si Johan na ibigay ang sobre. Sa sumunod na segundo, dumating ang karma, pinaandar ni Suzyon ang kotse at binangga si Chudayang at sinundo si Johan. Si Chudayang ay isa ring matigas na tao, matapos mabangga ay mabilis siyang bumangon at diretsong tumalon sa hood ng sasakyan ni Suzyon at sinimulang sirain ang salamin. Nagmamadaling nagpreno si Suzyon at pagkatapos ay bumalik at umalis ng mabilis. Sa dami ng ingay na ginawa, natural na napansin ito ng mga tiwaling piskal. Kaya, si Furaday ay muling nagka-interes kay Johan. Pagbalik sa bilangguan, hindi gaanong nasiyahan si Laudu sa ingay na ginawa ni Johan. Ngunit dahil naprotektahan naman ni Johan ang sobre, wala nang sinabi pa si Laudu. Pagkatapos, sinabi ni Suzyon kay Johan na ang misteryosong lalaki na nailigtas ay walang anumang impormasyon sa pagkakakilanlan. Ganoon ang lahat ng nagtatrabaho para kay Laudu. Ang dahilan naman ng paglitaw ni Chuda Iang ay dahil siya at si Chairman Iang ay dating mga tauhan ni Laudu. Pagkatapos, ang dalawang ito ay umakyat sa tuktok ni Laudu at inilagay pa nga siya sa bilangguan. Gayunpaman, natatakot pa rin sila na balang araw ay maghihiganti si Laudu. Dahil palaging nagtatago si Laudu sa Divine Realm, walang magawa ang magkapatid na Chairman Iang sa kanya. Ngunit si Johan ay hindi ganoon kaswerte. Nagpasya ang mga tiwaling piskal na doon mismo sa bilangguan na ito harapin ang banta. Ang napili ay ang may-ari ng kasino. Naramdaman ng may-ari ang kawalang katarungan, kaya nauna na siyang kumilos at nakatakas sa pagkakubkob. Sa oras na ito, sa bilangguan, sinundan ni Johan ang pahiwatig na ibinigay ng bata at nagbukas ng isang online account. Hinahanap ang taong nagpanggap sa pagkakakilanlan ng ama ng bata. Hindi inaasahan, ang katotohanan ay napakasakit na agad siyang bumagsak. Kung ano ang nakita ni Johan, isantabi muna natin iyon at tingnan muna natin ang mga aksyon ni Furaday. Upang saktan si Johan, na may mga interes na konektado sa warden ng bilangguan, ang tanging paraan ay ang bunutin ang buong sistema ng bilangguan. Maaga nang naghanda si Johan, halos lahat ng bilanggo, nang marinig na may piskal na bumibisita, ay umiiwas. Ang mga gustong magbenta ng impormasyon ay ikukulong ng mga gwardya sa solitary confinement ng maaga at mawawala ng pagkakataong bisitahin. Gayunpaman, ang dating dobleng ahente na propesor na ibinunyag ni Johan ay patuloy na nagkimkim ng galit sa kanya. Nakahanap ng pagkakataon ang propesor, ginamit ang kanyang trabaho bilang janitor at nagpadala ng impormasyon tungkol sa kasino kay Furaday. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagaganap ang high-stakes na paligsahan sa kasino sa bilangguan, dinala ni Furaday ang isang grupo ng mga piskal na gustong pumasok. Maraming manlalaro mula sa likuran ang umatras ayon sa nakaplanong iskema. Lihim na umalis ang mga sugarol, walang naiwan ni isa. Ang susunod na kailangan lang ay ang pagtatapon ng mga gamit sa pagsusugal. Nakalulungkot, ang langit ay hindi nagbibigay ng awa. Nang gabing iyon ay malakas ang pag-ulan, at kahit sinunog na ng gasolina, ang napakaraming gamit sa pagsusugal ay hindi pa rin natunaw ng lubusan. Bagaman pagdating ng mga piskal, wala nang bakas ng kasino sa bilangguan, ngunit sa pamamagitan lamang ng kaunting natirang pahiwatig. Dagdag pa sa paggamit ng kanyang network ng mga koneksyon, nagawa pa rin ni Furaday na ibagsak ang bilangguan na ito na puno ng sugal. Ang mga malalapit kay Johan ay inilipat lahat sa selda ng kaaway. Siguro Nam at ang iba pa ay malubhang binugbog. Si Johan ay hindi na kailangang sabihin pa, direkta siyang ikinulong kasama si Rizong. Kinamumuhian ng mga taong ito si Johan hanggang sa buto. Sa kabutihang palad, sa panahong ito, si Johan ay binigyan ng espesyal na pagsasanay ni Kuya P kung paano lumaban mag-isa laban sa maraming tao sa selda. Kumilos siya ng may kumpiyansa, kusang sumalakay at mas malupit pa sa kalaban. Anumang matigas na bagay sa selda, kapag nasa kamay niya ay maaaring maging sandata. Matapos pabagsakin ang isang grupo ng mga tauhan, kumilos si Rizong. Sa sitwasyong ito, upang mapanatili ang buhay, kailangan direktang pabagsakin ang pinuno ng kalaban. Humanap ng pagkakataon si Johan at direktang itinulak si Rizong sa talim ng kutsilyo ng iba. Nasugatan si Rizong sa liig at agad na namatay. Nang makita na may nangyaring pagpatay pagkapasok pa lamang niya sa tungkulin, ayaw ng bagong warden ng bilangguan na madamay ang mga inosente. Kaya't kinailangan niyang ilipat si Johan sa ibang bilangguan upang si Furaday ay makahanap ng ibang paraan upang kumilos sa ibang lugar. Sa ganitong desperadong sitwasyon, napilitan si Johan na humingi ng tulong kay Laudu. Ang pagpatay ng isa o dalawa ay pagpatay pa rin, walang pag-aalinlangan si Johan na sumang-ayon sa kahilingan na ito. Ngunit, ang unang nais niyang patayin pagkalabas ng bilangguan ay hindi si Furaday, ni si Obet.
Sa puntong ito, dumating ang isang malaking pagbabago. Lumabas na sa account na ibinigay ng bata, mayroong video na nagpapakita ng pambubugbog sa lola. Matapos tanggalin ng salarin ang kanyang maskara, agad na bumagsak si Johan. Ang taong iyon ay ang mismong nagligtas sa kanya, si Kuya B. Kumusta, ako si Laudy. Ngayon, patuloy kong inihahatid sa inyo ang kapanapanabik at dramatikong pelikulang incident. Sa nakaraang bahagi, sinabi na natuklasan ni Johan mula sa mga dokumento na iniwan ng bata na ang salarin sa kanyang lola ay si Kuya B. Dahil sarado ang kasino sa bilangguan para maprotektahan ang kanyang buhay, wala siyang magawa kundi humingi ng tulong kay Laudu. Bilang kapalit, kailangan ni Johan na tulungan si Laudu na patayin ang isang tao. Mula sa nilalaman ng nakaraang bahagi, hindi mahirap makita na sa esensya ay hindi masama ang bata. Kaya, bakit niya dinala ang lola ni Johan sa bitag? Lumabas na ang ama ng bata ay isang accountant na dinukot, at pagkatapos ay sinabi ng isang nakamaskara na kung dadalhin lang niya ang lola sa isang lugar, mapapalaya ang kanyang ama. Dahil gusto niyang iligtas ang kanyang ama, sinunod ng bata ang utos ng nakamaskara. Hindi niya inaasahang dahil dito ay namatay ang lola. Bagaman si Kuya B ang direktang kumilos, alam din ni Johan na walang dahilan si Kuya B para patayin ang kanyang lola ng walang kabuluhan. Ang lahat ng ito ay may nag-utos at ang taong iyon ay si Laudu. Bilang dating pinuno ng magkapatid na chairman ni Ang, natural na humingi ng tulong si Kuya B kay Laudu para makapaghiganti. At ang kapalit ay marahil ay ang tulungan si Laudu na patayin ang isang tao. Bagaman si Laudu ang kaaway, ngunit sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng bubong ng iba, wala nang magawa si Johan kundi yumuko. Ang taong gustong patayin ni Laudu ay ang accountant at agad na sumang-ayon si Johan. Pagkatapos, humingi ng tulong si Laudu sa mga malalaking personalidad sa Divine Realm at matagumpay na piprotektahan si Johan hanggang sa matapos ang kanyang sentensya sa bilangguan. Si Johan ay naging isang nag-iisang tao sa puntong ito. Paglabas pa lang niya ng bilangguan, si Suzion lamang ang sumundo sa kanya. Gayunpaman, puno ng ngiti ang kanyang mukha, tila lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Lumabas na nang makita ni Johan na si Kuya V ang pumatay, natukoy niya na si Laudu ang utak sa likod nito. Kaya, sinadya niyang ayusin na maging janitor ang propesor at nagpadala ng impormasyon kay Few or Die. Pagkatapos, ang pagbagsak ng kasino sa bilangguan at ang kanyang pagkahulog sa kamay ni Laudu ay bahagi lahat ng kanyang plano. Si Johan, na mula simula hanggang wakas ay naging malas, pagkatapos ng mga pagsubok sa bilangguan ay sa wakas ay naging mas matalino at handa na siyang kontrolin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng isang sunod-sunod na plano. Hindi lamang si Johan ang nag-iisang gustong magtiis at magpasakop sa ilalim ng kaaway at maghintay ng pagkakataon, kundi pati na rin si Chief Yul. Sila ni Johan ay nagkataon lamang na nagpasya ng magkatulad. Sa isang party ng tiwaling piskal na si Obek, biglang sumulpot si Chief Yul at ipinahayag ang kanyang intensyon na sumuko. Siyempre, hindi madaling nagtiwala si Obek at sinabi na kung gusto niyang sumuko, kailangan niyang magbigay ng regalo upang patunayan ang kanyang katapatan. Patayin si Johan at tatanggapin siya ng corrupting korporasyon. Sa oras na ito, si Johan na walang matuluyan ay pumunta sa tirahan na inayos ni Suzion. Sa totoo lang, ang tunay na utak sa likod ng scam ay ang isang tao sa gobyerno. Hindi pa sapat ang paggawa kay Suzion bilang scapegoat, kaya dinala ng mga nasa likod nito si Suzion na walang matuluyan sa isang masamang lugar na nagdulot sa kanya ng lahat ng pagdurusa sa buhay. At ang pinuno ng grupong ito ay si Obek. Kaya, buong pusong tinulungan ni Suzion si Johan na may kaparehong kaaway. Tungkol naman sa misyon na alisin ang accountant, hindi na kailangan pang gawin ito ni Johan ng mag-isa. Ipinadala ni Laudu ang misteryosong lalaki na minsang nakatakas mula sa kamatayan, si Anze, upang tumulong. Ang taong ito ay dating komando, pagkatapos ay naging abogado, at isang karakter na may kakayahang pisikal at mental. Inimbestigahan ni Anze na ang accountant ay nasa isang sauna, at sinabihan si Johan na hanapin ito. Matyagang naghanap si Johan ng isang silid, at sa huli ay nakita ang accountant. Nagtulungan sina Anze sa loob at labas, at nahuli ito. Tila walang pag-aalinlangan si Johan, at inalis ang accountant, pagkatapos ay malinis at maayos na bumalik upang magulat. Pagkatapos magulat ni Anze, tiningnan ni Laudu ang balita tungkol sa accountant, at nagpakita ng ngiti ng kasiyahan. Ang accountant ay ang manager na tumulong sa Ginseng Group na maghugas ng pera. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng karagdagang pagkawala ng kontrol ng magkapatid na chairman niyang sa grupo. Umusad din si Laudu ng isang hakbang upang mabawi ang kanyang ari-arian. Sa katunayan, matapos kumalat ang balita ng pagkawala ng accountant, agarang nagpulong ang Ginseng Group. Pangunahing pinamamahalaan ng grupo ang pamumuhunan at money laundering. Ang mga pondong ito ay nagmula sa 1/4 sa mga malalaking tao sa Divine Realm, 1/4 sa social capital, at ang natitirang 1/4 ay mula sa high-stakes na casino. Dahil sa nangyari sa accountant, nagsimulang masira ang financial chain. Sa puntong ito, nagsimulang maramdaman ng mga mamumuhunan na mas mapagkakatiwalaan si Laudu. Kasabay nito, nagdulot din ito ng agwat sa pagitan ng magkapatid na chairman niyang at iba pang matataas na opisyal sa grupo. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa kondisyon na ang accountant ay talagang napatay. Ngunit sa katotohanan, hindi talaga inalis ni Johan ang accountant, kundi lihim niya itong itinago sa lugar ni Suzion. Hindi inaasahan, ang lihim na ito ay malinaw na narinig ng listening device na inilagay ni Anze sa relo ni Johan. Matapos marinig ni Laudu ang tunog mula sa listening device, patuloy na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nitong mga nakaraang taon, si Johan ay naloko ng paulit-ulit at naging mas mapagbantay, hindi na siya ang dating walang karanasan. Maaga pa lang ay alam na niya na tiyak na may tracking device sa kanya. Kaya, mismong araw na inalis niya ang accountant, nagplano na si Johan kay Anze ng isang serye ng mga pangyayari. Sa simula nang ipadala ni Laudu si Johan upang ihatid ang liham kay Anze, ang totoo ay gusto niyang patayin ang dalawa. Sa kabutihang palad, malakas ang loob ng dalawa at nakaligtas sila sa panganib. Hindi maiiwasan na mapansin ito ni Anze. Marami siyang nalalaman na lihim ni Laudu, kaya mahirap iwasan na itapon siya pagkatapos gamitin. Sa puntong ito, ang pakikipagtulungan kay Johan ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanila na kontrahin at mabuhay.
Nang malaman na hindi pa patay ang accountant, gumawa na naman si Laudu ng plano at humingi ng tulong kay Obek, umaasang makukuha ang suporta ng kalaban upang pabagsakin ang magkapatid na Chairman Yang at mabawi ang kapangyarihan sa korporasyon. Kasabay nito, kumikilos din sina Johan at Ans. Ang layunin na itinakda ni Ans kay Johan ay ang mga shareholder sa kumpanya ni Chairman Yang. Dahil nakita ni Johan na alam ni Ans na gustong saktan siya ni Laudu, ngunit hindi niya muna inasikaso si Laudu. Nahulaan ni Johan na si Ans ay hindi talaga naglilingkod kay Laudu kundi isang taong ipinadala ng Divine Realm upang bantayan si Laudu. Dahil handa na siya sa isip at ito ay ang intensyon ng isang malaking personalidad, syempre ay hindi naglakas loob si Johan na mag-atubili. Bagaman hindi kasing prioridad ni Chairman Yang si Laudu, itinuturing din siyang kaaway. Agad niyang sinimulan ang kanyang sariling landas ng paghihiganti. Ang mga taong nagtatrabaho bilang shareholder sa kumpanya ni Chairman Yang ay mayroong, higit pa o mas kaunti, ugali sa pagsusugal. Dapat malaman na malapit nang lumabas sa stock market ang kumpanyang ito, at ang mga share na ito ay mabilis na tataas ang halaga, at magiging dekalidad na asset. Kasabay nito, abala rin si Suzion sa paghahanap ng mga potensyal na kakampi para kay Johan. Isang surveillance magnet na ang posisyon ay pangalawa lamang sa magkapatid na Chairman Yang, si Lao Su, ay nasa kanyang radar. Ang kanilang plano ay, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga nakakalat na share, unti-unting makuha ang karamihan sa kumpanya ni Chairman Yang. Gayunpaman, hindi pa ito sapat, upang talunin ang magkapatid na ito, kailangan ng mas malakas na atake. Sa kabutihang palad, sa araw ng pag-ipon ng kumpanya, tiyak na magsasagawa si Chairman Yang ng isang super stakes na laro ng baraha. Siyempre, ang paunang kondisyon ay kailangan niyang makakuha ng imbitasyon sa larong iyon ng baraha. Alam ni Chairman Yang na nakalabas na si Johan sa bilangguan at galit na naghahanap ng kanyang mga shareholder, kaya syempre ay naghanda na rin siya. Ang may-ari ng kasino ng templo, dahil kay Johan ay nawala ng lahat, ay sumailalim na ngayon kay Chairman Yang. Sa pamamagitan ng pagkaunawa ng may-ari kay Johan, mabilis nilang nahanap si Guru Nam upang harapin siya. Matapos isara ang kasino sa bilangguan, labis na nahirapan si Guru Nam, habang si Johan naman ay patuloy na umuusad. Ginagamit ang kasaysayang ito, agad na pinili ni Guru Nam na tumayo sa kabilang panig ni Johan. Mabilis na pagkalabas ni Johan sa bilangguan, ibinunyag ni Guru Nam ang lahat ng alias na maaari niyang gamitin. Kaya, sa pamamagitan ng isang alias, nakilala ng amo si Johan na naglalakbay kung saan-saan. Sa lupa ng temple, may gumagalaw na imbitasyon. Ang super stakes na laro ng baraha ay talagang hinahanap ngunit hindi makita at ngayon ay kusa na itong lumapit. Ang imbitasyon ay tila madaling makuha, ngunit puno ito ng mga sorpresa. Nang gabing iyon, may isa pang grupo ng mga tao na nagmamasid kay Johan. Mula sa lahat ng direksyon, biglang may mga taong lumalapit sa kanya. Nagulat si Johan at sinubukang tumakas, ngunit lahat ng daan ay nakaharang. Sa huli, dumating si Ans sa tamang oras at pinatakbo ang kotse upang iligtas siya. Dati, natuklasan ni Ans na may nagmamanman kay Johan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay pabalik, natuklasan niya ang utak sa likod nito. Nagulat si Johan nang matuklasan na ang taong ito ay si Chief Yul. Tila, upang makalusot sa panloob na kaaway, determinado si Chief Yul na isakripisyo si Johan kapalit ng isang pagkakataon. Matapos swerteng makatakas, nakipagkita na naman si Johan sa isa pang mapanganib na tao, si Kuya B. Tiyak na hindi mawawala ang kanyang tulong sa pagharap kay Chairman Yang. Sa katunayan, ang karamihan sa planong ito ay mula sa disenyo ni Kuya B. Sa ngayon, pamilyar na masyado si Chairman Yang kay Kuya Bay, kaya naisip ni Kuya B na papasukin si Johan sa laro ng baraha upang tapusin ang huling suntok. Kinabukasan, naging matagumpay ang pagpasok ng kumpanya sa stock market. Ang presyo ng stock ay umakyat ng husto, labis na tumaas ang kayamanan ni Chairman Yang at naging napakasaya niya. Ang susunod ay ang pag-host ng isang super stakes na laro ng baraha para ipagdiwang. Nagulat ng kaunti si Chuda Yang nang makita niyang inimbitahan si Johan. Nagpatawag naman si Chairman Yang na babawiin niya ang lahat ng bahagi na kinuha sa kanya. Bago pumasok si Chairman Yang sa laro, sunod-sunod na nanalo si Johan laban sa mga manlalaro sa mesa. Ang mga taong ito ay pawang napakayaman, hindi sila kumukurap kahit mawalan pa ng ilang bilyong Korean won. Gayunpaman, ipinaalam na ni Chairman Yang sa mga manlalarong ito na gusto niyang pabagsakin si Johan sa mesa ng baraha. Kailangan nilang makipagtulungan kay Chairman Yang bilang pain at palibutan si Johan. Pagkapasok ni Chairman Yang sa laro, ang unang baraha niya ay full house. Hindi niya inaasahan na sasagutin ito ni Johan ng 4 of a kind at direkta siyang tinuruan. Pagkatapos, ang straight ni Chairman Yang ay muling tinalo ng mas mataas na straight ni Johan at natalo na naman siya sa laro. Susunod, nagkaroon na naman siya ng pinakamalaking straight flush at balak niyang bawiin ang lahat ng taya ni Johan. Hindi niya inaasahan na mas malaki ang full house ni Johan. Sa puntong ito, nagsimulang mapansin ni Chairman Yang na may mali sa sitwasyon. Tiyak na may naglalaro ng pandaraya sa mesa na nagiging sanhi upang sa bawat pagkakataon na mayroon akong malaking baraha, naloloko ako at nabibiktima. Lumabas na kinakalkula na ni Johan ang laro ngayon, kahit na ang katotohanan na hahanapin ng kalaban si Guru Nam ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Maaga pa lang ay nabili na niya si Guru Nam upang maging dobleng ahente para ilabas ang kanyang impormasyon sa labas. Pagkatapos, nakuha rin ni Johan ang listahan ng mga manlalaro bago, at nangako sa bawat isa na ibabahagi niya ang lahat ng kita sa mesa ng baraha. Sa harap ng isang siguradong panalo na transaksyon, sino ang tatanggi? Ngayon, hindi na siya makakaasa sa kanyang mga kasamahan, kailangan niyang umasa na lamang sa swerte upang magpasya ng isang laro. Nasa kamay niya ang Siyam at A, na kasama ng mga karaniwang baraha, ay maaaring bumuo ng isang napakalaking full house. Agad siyang nag-all-in ng may kumpiyansa. Sa mga karaniwang baraha ay may Siyam, Z, G ng spade, at nasa kamay naman ni Johan ang isa 0 at Li ng spade, ibig sabihin ay flush. Ang ganitong uri ng baraha ay hindi kasing laki ng baraha ni Chairman Yang, ngunit nag-all-in din siya. Ngayon, para manalo ay kailangan lamang tingnan kung sapat ang kasanayan sa pandaraya ni Johan. Kumusta, ako si Laudi. Naikwento na sa nakaraang bahagi, nang maging publiko ang kumpanya ni Chairman Yang, sumali si Johan sa high-stakes card game na inorganisa niya.
Dahil lihim na kumampi kay Johan ang lahat ng manlalaro sa mesa, mabilis na natalo si Chairman Yang at sa huling round na lang maililipat ni Johan ang lahat ng taya sa kanya. Bago natin ihayag ang resulta ng laro, pag-usapan muna natin ang ginawa ni Johan matapos matuklasan na may masamang intensyon si Chief Yuon sa kanya. Nakipagkita siya kay Chief Yuon para magkausap ng tapat. Gustong patumbahin ni Chief Yuon si Johan dahil lang sa pagtitiis niya para matulungan si Obaek na ginamit ang estratehiyang ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, maaaring bigyan ni Johan si Chairman Yang ng isa pang paraan upang matulungan itumba si Obaek, hindi na kailangan pang magpatayan ang dalawa. Matapos malutas ang krisis na ito, mag-isang sumugod si Johan sa lungga ng lobo na nagpakitang gilas sa mesa ng baraha. Sa huling yugto ng paghaharap, sa huli ay nanalo si Johan gamit ang kanyang teknik sa pagpapalit ng baraha, gamit ang full house ng E at 1-0 laban sa full house ng Ki at Siyam ni Chairman Yang. Kasabay nito, kumilos din sina Kuya B, Guru Nam at ang iba pa. Plano nilang isukol si Deputy Chief Juji, ang financial manager ni Chairman Yang. Ang resulta, pagkakita pa lang sa kanya, agad na siyang inunahan ng isa pang grupo na agawin si Juji. Dahil si Juji ay binihag ni Kuya B at nasa kamay ni Lolo Yo sa mesa ng baraha. Nang makita ni Chairman Yang na malaki ang kanyang lugi, agad siyang nagbago ng ugali at diretsyong naglabas ng kutsilyo para takutin ang mga manlalaro sa mesa at hiningi sa kanila na sabihin ang dahilan kung bakit nila sinuportahan si Johan. Ngunit ang galit na kilos ni Chairman Yang ay nasa kalkulasyon na ni Johan. Agad na naglabas ng baril si Suyeon at itinutok ito sa ulo ni Chairman Yang. Ang maliit na kutsilyo sa kamay ni Chairman Yang ay naging walang kwenta. Para patunayan na totoo ang baril, direktang binaril ni Suyeon sa paa si Chairman Yang. Pagkatapos, direkta nilang kinontrol ni Johan si Chairman Yang at ligtas na nakatakas mula sa pinangyarihan. Pagkalabas ng kumpanya, pinakawalan nila ito. Agad na nagbigay ng malaking pabuya si Chairman Yang, gusto niyang patayin sina Johan at Suyeon. Ang hindi inaasahan ng lahat, napakalakas ng loob ni Johan. Ayon sa prinsipyo na ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas, direkta siyang pumasok sa teritoryo ni Joe Dayang. Galit na nagsuot ng guwante si Johan, gusto niyang hanapin si Joe Dayang para ipaghiganti ang bata. Hindi inaasahan na kahit dumaan sa pagsasanay sa kulungan si Johan, hindi pa rin siya kalaban ni Joe Dayang. Sa kabutihang palad, nakapaghanda si Johan, gumamit siya ng isang karayom na pampamanhid para direkta si Joe Dayang mahimatay. Gamit ang telepono ni Joe Dayang, ang impormasyon ng kanyang retina, kasama si Joji na nahuli na noon, kayang-kayang direkta ni Johan at Suyeon na mag-login sa account ng Jinsen Group. Ang hindi mabilang na itim na pera ng mga investor ay nasa account na ito na masasabing buhay ng magkapatid na Chairman Yang. Samantala, malaking kamalasan ang naranasan ni Kuya B, matagal na pala siyang sinusundan ni Chairman Yang. Ngayon, nahuli siya dahil itinuring siyang kasabwat ni Johan. Ang driver na lalaki ay kasama niya sa pagtakas sa lungsod. Sa tulong ng kanyang husay sa pagtakas at pagtatago na natutunan niya sa maraming beses na pagtakas sa kamatayan, nakalabas siya sa pagkakakulong ng maraming tao at sumakay sa isang taxi. Hindi inaasahan, may panganib pa rin sa likod, ang taxi driver pala ay nagpanggap na rich kid. Gayunpaman, ang taong ito ay pansamantalang hindi kalaban ni Johan. Nagpasya na sina Obaek at ang mga investor na iwanan ang magkapatid na Chairman Yang. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan, matagumpay na nakatakas si Johan sa panganib. Gayunpaman, bigla siyang humiling na bumaba ng sasakyan, handa nang bumalik sa lungga ng tigre. Lumalabas na matapos mahuli si Kuya Bay, nakahanap ang magkapatid na Chairman Yang ng isang lihim na lokasyon at nagsimula ng malupit na pagpapahirap, pinipilit na itanong ang lokasyon at plano ni Johan. Samantala, matapos makapasok sa electronic account, personal ding pumunta sa bangko ang accountant na si Wu. Kasalukuyan siyang nagkukumpirma ng transaksyon sa paglilipat ng pera sa lugar. Sa ngayon, masasabing handa na ang lahat. Nagtaka at nataranta si Kuya B nang marinig niyang balak ni Johan na gamitin ang account para iligtas siya. Sa sandaling ito, hawak ni Johan ang electronic account na may trilyong Korean won at pumasok sa gitna ng grupo ng magkapatid na Chairman Yang. Kailangan lang niyang pindutin ang isang buton at maililipat na ang lahat ng pera. Si Joe Dayang, na dumaan na rin sa maraming pagsubok, ay kalmadong sinabi kay Johan na ibigay muna ang telepono, kung hindi ay agad mawawala ang buhay ni Kuya B. Hindi inaasahan, ganap na walang pakialam si Johan sa banta, at sinabi kay Kuya B na diretsong lumabas. Alam ni Kuya B na hindi siya pwedeng duwag sa sandaling ito, kaya't agad siyang tumalikod at umalis. Agad na inihulog ni Johan ang telepono at pinindot ang buton ng paglipat ng pera. Tila hindi siya interesado sa buhay o kamatayan ni Kuya B, ngunit ang magkapatid na Chairman Yang ay talagang interesado sa pera. Sa huli, napilitan ang magkapatid na hayaan si Johan na dalhin si Kuya B. Nang sumakay na ang dalawa sa sasakyan, lumingon si Johan at inihagis ang telepono. Akala ng magkapatid na Chairman Yang ay ligtas na sila, ngunit hindi nila alam na kinukumpirma na pala ng accountant na si Wu ang offline na transaksyon. Sa pagkumpleto ng proseso ng transaksyon, napunta pa rin kay Johan ang pera sa account. Dagdag pa, nasa kamay na niya si Kuya Bay, papalapit na si Johan sa pagkumpleto ng kanyang plano sa paghiganti. Hindi rin siya makakataka sa parusa ng batas. Kaya, ano man ang mangyari, ayaw pa rin aminin ni Kuya B ang kasalanan. Nakita ni Johan na hindi umubra ang malambot na paraan, kaya't gumamit siya ng matigas na paraan. Hindi siya nag-atubiling gumamit ng matinding puwersa, na naging dahilan para mawalan ng malay si Kuya B dahil sa sobrang pagkawala ng dugo mula sa sugat sa kanyang paa. Samantala, iniisip pa rin ni Lolo Yo na nasa ilalim ng kanyang kontrol si Johan. Ngayon ay natapos na niya ang proseso, at balak niyang gumamit ng peking operasyon sa ilalim ng dahas na paggamot sa sakit para makalaya mula sa kulungan. At ang unang gagawin niya pagkalaya ay patayin si Johan, na hawak niya ang malaking kapangyarihan. Gayunpaman, sa mata ni Johan, patay na si Lolo Yo. Halos tapos na ang paghihiganti na ito. Kailangan ni Lolo Yo na lumabas ng kulungan para magpagamot. Dahil sa makataong dahilan, hindi na niya kailangang bumalik sa kulungan sa mga susunod na araw. Sa pagkumpleto ng lahat ng pamamaraan, kailangan lang ni Lolo Yo ng peking operasyon upang makumpleto ang mga papeles.
Pinapanood niya ang balitang pang-ekonomiya sa ZEE na nag-uulat tungkol sa istruktura pagkatapos maging publiko ang kumpanya ni Chairman Yang. Gayunpaman, hindi nakita ni Lolo Yo ang kumpanya na kontrolado niya sa listahan ng mga pangunahing shareholders. Sa wakas, hindi na nagtago si Johan. Sinabi niya na ganap na niyang nakuha ang itim na pera at ang mga shares ni Chairman Yang. Mula ngayon, pwede nang magretiro si Lolo Yo. Ngunit, hindi inaasahan na ipakilala na si Johan kay Angie ng mas maaga at nakipag-ugnayan sa mga marangal na tao sa santuwaryo. Sa mata ng mga matatanda sa santuwaryo, si Lolo Yo ay isang tusong soro na puno ng tuso at masasamang plano at laging naglalayong sa kanilang mga deposito. Samantalang si Johan ay isang misteryosong kabataan na mas madaling kontrolin. Ang kanyang motibo ay hindi para sa pera, kundi para lamang tumulong sa pagharap kay Lolo Yo at sa magkapatid na Chairman Yang at maisakatuparan ang kanyang malaking paghihiganti. Kung ihahambing ang dalawang panig, mas angkop si Johan na pamahalaan ang Ginseng Group. Kaya, tahasan nilang sinang-ayunan ang ginawa ni Johan at ipinadala si Angie para tulungan siya. Itinurukan na siya ng pampakalma ng nurse. Nakahiga siya sa kama na hindi makakilos. Higit pa rito, si Angie, bilang pamangkin ni Lolo Yo, ang naging tagapag-alaga na responsable sa pag-aalaga sa kanya. Maging ang kanyang buhay ay ganap na nasa kamay ng iba. Gayunpaman, ang kapangyarihan sa pagsasalita ni Johan ay may limitasyon din. Ang tunay na nasa likod ay ang mga matatandang lalaki sa santuwaryo. Kung paano haharapin si Lolo Yo ay desisyon din ni Angie. Hindi niya malilimutan na minsan ay gusto siyang patayin ni Lolo Yo para sa kapakinabangan. Kaya, direktang inutusan ni Angie na pamanhidhin si Lolo Yo at pagkatapos ay dinala siya sa isang liblib na lugar. Si Kuya Bay, nakakagising lang, ay narito rin. Ang susunod na gagawin ni Kuya B ay patayin si Lolo Yo. Sa simula, inutusan ni Lolo Yo o si Kuya B na patayin ang lola ni Johan para harapin ang magkapatid na Chairman Yang. Kailangan nila ang suporta ni Johan. Gayunpaman, noon ay may ilusyon pa si Johan sa legal na katarungan. Kaya, inutusan ni Lolo Yo na patayin ang lola, ganap na sinisira ang lahat ng suporta ni Johan. Sa gayoy, tanging sila na lamang ang huling pag-asa ni Johan at buong puso siyang magtatrabaho para kay Lolo Yo. Para kay Kuya B na patayin ang isang masamang tao, masasabing walang anumang pasanin sa psikolohikal. Itinaas niya ang surgical knife, handang kumilos. Sa kasamaang palad, dahil sa labis na pagkawala ng dugo at impeksyon sa sugat, muling nawala ng malay si Kuya B sa lupa. Hindi rin matuloy ang pagharap kay Lolo Yo. Ngunit ayaw ni Angie na siya mismo ang kumilos, kaya naman, nakipag-ugnayan siya sa isa pang kaaway ni Lolo Yo para ito ang humarap. Dumating si Chairman Yang sa pinangyarihan, at nang makita niya sina Kuya B at Lolo Yo, hindi niya mapigilan ang ngiti. Agad niyang inutusan na sunugin si Kuya B na walang malay. Si Lolo Yo naman, gusto niyang dalhin para pahirapan ng dahan-dahan. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita si Joe Dayang at dinala ang kanyang mga tauhan sa pinagtataguan ni Johan at Suiron. Ngunit, matapos silang agresibong sumugod sa silid, isang grupo lamang ng mga pulis at piskal ang naroon. Agad na ipinataw kay Joe Dayang ang maraming kaso at siya ay inaresto. Sa kasalukuyan, napakaswerte ng plano ng paghiganti ni Johan. Si Lolo Yo, ang pumatay sa kanyang lola, at si Joe Dayang, ang pumatay sa bata, ay sunod-sunod na nakaharap sa kanila. Ngunit ang puwersa ng taga-usig na kinakatawan ni Obaek ay hindi pa nakakatanggap ng parusa. Nang tanungin ni Suyon si Johan kung paano niya haharapin si Obaek, sinabi ni Johan na tiyak na ikukulong niya ito. Ngunit hindi nasiyahan si Suyon sa sagot na ito. Kung epektibo ang batas, matagal nang nakakulong si Obaek. Ang katotohanan ay malaya pa rin siya. Hindi pa kasama ang mga taga-usig na kumakatawan sa katarungan, kahit ang isang matuwid na tao, tulad ni Chief Yuon ay minsan ay kailangang gumamit ng iligal na paraan. Ang pagdukot kay Joji ay gawa niya. Hindi nagtagal, nagpadala ng mga tao ang mga investor mula sa Macau sa Korea para makipagkita kay Joe Dayang na nakakulong. Hiniling na isuko ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa korporasyon para sa paglilipat. Nang bumalik si Chairman Yang sa opisina ng korporasyon, kinokontrol na rin ito ng iba. Tila, ang mga dayuhang mamumuhunan, ang mga tiwaling taga-usig at ang santuwaryo, ang tatlong panig ay nagkakaisa na nagpasya na iwanan ang magkapatid na Chairman Yang at si Lolo Yo. Ngunit ang pag-iwan sa mga taong ito ay hindi nangangahulugang tatanggapin ni Obaek at ng kanyang mga kasamahan si Johan. Nagkataon lamang na mayroong kasalukuyang pagsusuri sa katiwalian, kaya't hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos at pansamantalang tanggapin lamang ang pagpili ng santuwaryo. Mula sa isang malas na bumagsak sa kailaliman, ngayon ay umakyat na siya ng mataas na parang ulap, naging isang master na namamahala ng trilyong halaga ng ari-arian. Samantala, si Kuya B, na tumulong kay Johan sa unang hakbang, ay naiwan sa gitna ng apoy. Sa ilalim ng apoy, idinilat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang nawawalang larawan at ni Johan na nasa itaas, mayabang, ay lumikha ng isang napakalinaw na kaibahan. Kumusta? Ako si Lolo De. Ngayon ay magpapatuloy akong maghatid sa inyo ng thriller na pelikulang Insider, ang nasa loob. Nakwento sa nakaraang bahagi, matagumpay na naging bagong pinuno ng Ginseng Group si Johan. Si Lolo Yo, ang magkapatid na Chairman Yang ay iniwan ng mga investor at sunod-sunod na napunta sa kapahamakan. Isang hakbang na lang si Johan para makumpleto ang kanyang plano ng paghihiganti, ang tiwaling puwersa ng taga-usig sa likod ni Obaek. Nang araw na iyon, nagdaos ng malaking pagpupulong ang mga tiwaling taga-usig. Si Obaek, na dating mayabang at hindi malapitan, ay itinalaga ng pinakamataas na pinuno at inutusan siyang ihanda ng maayos ang paglilipat ng trabaho kay Johan. Malaking bahagi ng itim na pera ng mga taga-usig na ito ay kailangan dumaan sa Ginseng Group para linisin, kaya't si Obaek, na responsable sa paglilinis ng pera, ay kinailangan na lang na makipag-ugnayan kay Johan na minsan niyang pinahamak. Para turuan si Johan ng leksyon, direkta niyang inutusan si Rich Kid na manguna at dinala ang isang grupo ng mga taga-usig sa Ginseng Group na ginawang dahilan ang investigasyon para dalhin si Johan. Sumunod siya kay Rich Kid ng buong pakikiisa. Nang dalhin siya sa harapan ni Obaek, nagkunwari si Johan na hindi niya alam na ang nasa likod ng lahat ay ang grupo ni Obaek.
Hindi niya itinago ang kanyang layunin na ipaghiganti ang kanyang lola, at sinabi kay Obaek na nalutas na niya ang problema kay Lolo Yuo, Chairman Yang, Kuya B at iba pa. Ngayon ay ang huling utak na lamang ang kulang. Sinubukan ni Obaek na tanungin si Johan kung sino ang utak sa likod ng lahat. Sinadya ni Johan na banggitin ang pangalan ni Chief Yuon. Agad na naunawaan ni Obaek, tiyak na nangyari ito nang magpadala si Chief Yuon ng mga tao para saktan si Johan at natuklasan ito. Ngayon ay sinisisi ni Johan si Chief Yuon at maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sisihin si Chief Yuon, kaya tahasan siyang sumang-ayon sa teorya na si Chief Yuon ang utak. Nagpakita agad si Johan ng malaking pagmamalasakit kay Obaek at sinabi na mas malaki pa ang ibibigay niyang pera kaysa kay Chairman Yang noon, basta tulungan lang siya ni Obaek sa paghihiganti. Hindi naman talaga nagtitiwala si Obaek kay Chief Yuon, kaya ngayon ay masaya siyang sumang-ayon. Kaya, nagkasundo ang dalawa sa pagtutulungan. Sa kabilang banda, si Lolo Yuo, na dinala ni Chairman Yang, ay patuloy na nagmamakaawa na patawarin siya. Noon, tiyak na hindi papansinin ni Chairman Yang ang kanyang sinabi, ngunit sa kasalukuyan ay nasa desperado na rin siya, mas mabuting sumugal na lang. Pansamantala, hindi niya kinuha ang buhay ng peking Soro na ito. Samantala, tungkol kay Chief Yuon, nang marinig niyang nakikipag-ugnayan si Johan kay Obaek, nagsimula na rin siyang kumilos. Ang una niyang hinanap ay si Jo Dayang. Ngunit, sa simula ay walang balak si Jo Dayang na makipagtulungan kay Chief Yuon. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Chairman Yang, ay nasa labas pa kaya mas mabuti kung maging tapat siya sa kanyang kapatid. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Chief Yuon, tinawagan niya si Chairman Yang at sinabing huwag kumilos ng padalos-dalos, hintayin ang tamang pagkakataon para mabawi ang lahat. Gayunpaman, matapos ibaba ang telepono, si Lolo Zhu, na nasa tabi niya, ay patuloy na nag-udyo. Ang pag-atake ni Chairman Yang ay parang paglalaro ng Texas Hold'em. Ang pagtatanggol lang ay hindi makakabaliktad ng sitwasyon. Kung gusto mong bumalik mula sa isang desperadong sitwasyon, kailangan mo pa ring umasa sa sining ng pag-uusap. Si Chairman Yang ay may mainit na ugali, tila mas pabor sa opinyon ni Lolo Zhu. Matapos bumalik si Johan sa korporasyon, si Suyon ang pinaka-nag-aalala. Ang kanyang kalaban ay ang grupo lang ni Obaek, ngunit si Johan ay dahan-dahan at kalmado at sinimulan niyang makipag-ugnayan sa kanila. Ngunit ang pamamaraang ito ay matagal at hindi rin tiyak na mas mataas ang porsyento ng tagumpay. Mas pabor pa rin siya sa pamamaraan ng paggamit ng karahasan laban sa karahasan. Hindi nagpaliwanag ng husto si Johan, patuloy lamang siyang nangako kay Suyon na tiyak na gagamitin niya ang legal na paraan upang pagbayarin ang grupong iyon. Kasabay nito, si Chief Yuon ay nakikinig sa usapan ni Johan at Suyon sa pamamagitan ng listening device. Pagkatapos, na may mabigat na mukha, ni-record niya ang kanilang pag-uusap. Hindi inaasahan, kinabukasan, ipinatawag si Chief Yuon sa opisina ni Obaek at inutusan siyang ilipat mula sa sentral na ahensya patungo sa isang malayo na lugar. Sa sandaling ito, kailangan lang ni Chief Yuon na ilabas ang recording para maiwasan ang paglilipat. Gayunpaman, sa kaibuturan, tao pa rin siya ng hustisya. Sa pag-iisip na ang layunin din ni Johan ay dalhin si Obaek sa harap ng batas, sa huli ay hindi niya ipinagkanulo si Johan. Ngunit hindi rin masaya si Chief Yuon na ilipat na lang. Kaya, lumapit siya sa isa pang senior prosecutor na nag-iimbestiga ng katiwalian sa organisasyon, umaasang makipag-ugnayan para harapin si Obaek. Pagkatapos, binalak ni Chief Yuon na bago siya ilipat, gamitin ang natitira niyang lakas. Sa kabutihang palad, kinaumagahan, nakakuha si Chief Yuon ng impormasyon mula kay Johan na gustong makipagtulungan para wasakin ang santuwaryo. Ang kapangyarihang ito ay hindi rin bababa sa mga tiwaling taga-usig, at agad na sumang-ayon si Chief Yuon na makipagtulungan. Hindi inaasahan, ayon sa impormasyong ibinigay ni Johan, nang dumating siya sa kulungan, wala siyang nakitang sinuman mula sa santuwaryo. Lumabas na ipinagkanulo ni Suyon si Johan at nakipagtulungan kay Chief Yuon para sa impormasyon tungkol sa santuwaryo. Sinusubukan niyang makipagkasundo sa santuwaryo upang siya mismo ang pumalit kay Johan. Ipagtataksilan ba talaga ni Suyon si Johan? Sa puntong ito, isang nakakagulat na double twist ang inihayag. Sa katunayan, ilang araw bago makipag-usap kay Suyon, alam na ni Johan na nakikinig si Chief Yuon. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili at inilagay si Suyon sa unahan. Upang mapaniwala ang santuwaryo na sila ay tatargetin dahil sa pagkakadawit sa hidwaan ng mga tiwaling taga-usig. Ang mga malalaking personalidad na ito ay magkakaroon ng ideya na putulin ang kanilang koneksyon para mailigtas ang kanilang sarili. Naging maayos ang plano ni Johan. Matapos marinig ang ulat ni Suyon, mariin na binitawan ng santuwaryo si Johan para palitan siya ni Suyon. Gayunpaman, mabilis din ang reaksyon ni Chief Yuon. Ang investigasyon sa santuwaryo, na dapat sana ay isang lihim na operasyon, ay nauwi sa wala, tiyak na may nagbunyag ng balita. Hindi maraming tao ang nakakaalam nito, naghinala si Chief Yuon na baka niloko siya ni Johan. Tinanong ni Johan kung sa ganitong paraan, hindi ba siya ang sa huli ang masisira? Ganoon ba siya katanga? Napagtanto ni Chief Yuon na may punto si Johan. Sa huli, tinukoy ni Johan ang sanhi ng pagtagas ng sikreto ay dahil sa pag-eavesdrop at planong imbestigahan ang internal affairs ng grupo sa huli. Nang marinig ito ni Chief Yuon, lihim siyang nag-iisip kung paano tatanggalin ang kanyang listening device. Dahil nauna nang nahuli ni Chief Yuon si Angie nang imbestigahan niya ang santuwaryo, nawalan ngayon ang santuwaryo ng parehong tagapamahala na si Angie at si Johan. Kayang palitan ni Suyon ang trabaho ni Johan, ngunit kailangan din ng kapalit ang posisyon ni Angie. Nagpasya sina Suyon at Johan na pumili ng isang hindi inaasahang kandidato. Nang lumapit si Suyon kay Chief Yuon at nagmungkahi na siya ang pumalit kay Angie at maging bagong tagapamahala ng santuwaryo, si Chief Yuon ay walang gaanong kapangyarihan sa hanay ng mga taga-usig. Ngayon, ang pagkakataong kumapit sa santuwaryo ay isang malaking tulong. Para sa santuwaryo, pinili nila si Angie bilang tagapamahala dahil siya ay isang abogado at bodyguard. Si Chief Yuon, bilang isang taga-usig, ay masasabing isang high-end na bersyon ni Angie at mabilis na nagkasundo ang dalawang panig. Hindi nagtagal, nagkabisa ang utos ng paglipat sa sistema ng pagsubaybay.
Si Obaek ay napromote sa pamamagitan ng black politics, habang si Chief Yoon na dapat ay ipinatapon sa hangganan. Kasama rin ang patuloy na paggalaw ng santuwaryo at iba pang matataas na opisyal upang siya ay mapromote. Nang marinig ni Obaek na protektado si Chief Yoon, nawala agad ang kanyang kagalakan sa pagpromote. Ipinahihiwatig nito na may kalaban na tumutulong kay Chief Yoon. Kaya, may isang lumang usapin ang muling babanggitin ng orihinal na dahilan kung bakit nakulong si Johan. Hawak ng mahalagang saksi ang isang video na nagpapakita kay Obaek na nangunguna sa sugalan at tumatanggap ng suhol. Kailangan niyang tiyakin na hindi kailanman lalabas sa liwanag ang video na ito. Samantala, biglang nakatanggap ng imbitasyon si chairman niyang mula kay Suyon. Minsan siyang binaril at may sama pa rin siya ng loob. Pinayuhan ni Lolo Yoo si chairman niyang na samantalahin ang anumang pagkakataon, kahit na ito ay isang bitag, dahil sa isang taong wala nang natitira, mayroon pa ring halaga na pakinabangan. Kaya, pinigilan ni chairman niyang ang kanyang galit at nakipagkita kay Suyon minsan. Ang mensahe na gustong iparating ni Suyon ay simple, balak niyang patumbahin si Johan at manaig sa posisyon ng pamamahala ng korporasyon. Maaari silang magtulungan para sa layuning ito. Kasabay nito, iminungkahi rin ni Suyon kay chairman niyang na iligtas si Jo Dayang. Maaari silang magbigay ni Chief Yoon ng impormasyon mula sa loob. Kaya, nang ilipat si Jo Dayang, biglang lumitaw si chairman niyang sa tabi niya. Sa sandaling ito, tapos na ang paghahanda para tulungan si Obaek. Susunod, kailangan ni Johan na magtanghal ng isang palabas sa harap ni Obaek. Nabanggit na noon, ang ina ni Suyon ay naging scapegoat sa financial fraud ni Obaek. Matapos mamatay ang kanyang ina, itinulak pa ni Obaek si Suyon sa black market at naging babaeng bayaran. Ngayon, hindi na matandaan ni Obaek na si Suyon ang babaeng iyon noon. Nang banggitin ni Johan, mabilis niyang naaalala na mayroon siyang ganoong kalaban. Sa kasalukuyan, kailangan lang nilang pasukin si Obaek na mag-utos na patayin si Suyon at magkakaroon sila ng ebidensya ng kanyang krimen sa pagpatay. Gayunpaman, naunawaan din ng dalawa na hindi sapat ang pagpukaw sa pamamagitan lamang ng pagbunyag ng pagkakakilanlan. Kailangan nilang maglagay ng bitag para mapilitan si Obaek na pumatay. Kaya, binalak ni Suyon na ayusin ang isang plano para tawagin si Obaek at sabay na imbitahan si Jo Dayang. Dapat malaman na matapos iwanan ni Obaek, alalim ang pagkapuot ng dalawang panig. At si Jo Dayang ay isang taong may mainit na ulo. Naramdaman ni Obaek na lihim na sinasaktan siya ni Suyon, hindi napigilan ni Obaek na gustong patumbahin si Suyon. Ngunit mali pa rin ang kalkulasyon nila sa isang punto. Iyon ay si Lolo Yoo na tusong soro ay hindi papatay at nakikipagtulungan pa sa magkapatid na chairman niya. Sa mismong pagpapatupad ng plano, hindi lumitaw si Jo Dayang, sa halip ay si Lolo Yoo ang naging kinatawan at lumitaw sa harap ni Suyon. Ang mas nakakatakot ay direktang itinuro ni Lolo Yoo na magkampi pala sina Suyon at Johan at ibinunyag din ang kanilang plano. Nang balaki ni Suyon na maglabas ng baril para magbanta, madali rin itong napigilan ni Lolo Yoo gamit ang isang babalang software na kung mamatay siya, magpapadala ito ng senyales. Gayunpaman, para mapigilan si Jo Dayang na mawala ng kontrol, naglagay pala ng pampamanhid si Suyon sa tsaa. Para kay Jo Dayang, sapat lang ang dosis, ngunit para kay Lolo Yoo ay medyo malakas. Bumagsak si Lolo Yoo at kinontrol ni Suyon, hindi alam kung sa pagkakataong ito ay makakatakas ang tusong soro na ito mula sa kamatayan. Sa huli, lumitaw ang isang huling pangunahing karakter, si Ate Bingbing. Naunang nabanggit na ang tatlo malalaking investor ng Zinsen Group, mayroong isang tycoon mula sa Macau. Si Bingbing mismo ang pinuno ng Macau Tycoon. Kamakailan, patuloy na nagkaroon ng problema ang sitwasyon ng grupo, at sa wakas ay hindi na nakakaupo ang Macau. Personal na lumipad si Ate Bingbing sa Korea upang personal na ayusin ang sitwasyon. Matapos niyang ayusin ang mga responsableng tauhan ng Macau Tycoon sa Korea, ang unang utos na inilabas ay patumbahin si Johan, na patuloy na nagdudulot ng problema simula nang maupo sa pwesto. Matagal nang hinihintay ang paglabas, at sa wakas ay nakita si Fan Bingbing sa screen. Bukod pa rito, sa isang Korean film pa, na talagang nagpaparamdam sa atin na nagbago na ang panahon. Ang paglabas ni Fan Bingbing sa isang pelikula na may temang financial crime ay maituturing ding isang uri ng itim na komedya. Ang susunod na bahagi ay ang grand finale ng pelikulang ito. Bago pa man magamit ni Ate Bingbing ang anumang lason upang harapin si Johan sa labanan ng talino sa pagitan ng maraming puwersa, sino ang tatawa sa huli? Magiging matagumpay ba si Johan sa kanyang paghihiganti at mahuhuli ang lahat ng kanyang mga kaaway sa isang lambat? Mag-subscribe sa aking channel, ang grand final ng Insider, The Insider, magkikita tayo ng hindi inaasahan. Paalam! Kumusta? Ako si Lolo De. Ngayon ay patuloy kong ihatid sa inyo ang thriller na pelikulang Insider, The Insider. Nabanggit sa nakaraang bahagi, sinubukan ni Johan na pasukin si Obaek upang mag-utos na patayin si Suyon para makakuha ng ebidensya ng kanyang krimen sa pagpatay. Ngunit, nasira ang plano ni Lolo Yoo. Nakita ng malaking negosyanteng si Bingbing mula Macau na si Johan ay patuloy na nagdudulot ng problema mula nang maupo sa pwesto, kaya't personal siyang lumipad sa Korea para ayusin ang sitwasyon at nag-utos na patumbahin si Johan. Dahil matanda at mahina na si Lolo Yoo at nakainom ng labis na pampamanhid, nang suriin ni Suyon ang sitwasyon, inatake siya at namatay. Ang isang buong buhay na pakikipagsapalaran ni Lolo Yoo ay nagtapos doon. Binalot ni Suyon ang kanyang bangkay at inilabas para ayusin. Nang marinig ni Obaek na si Suyon ang kanyang dating kaaway, agad niyang ipinadala si Rich Kid sa Jinsen Group upang imbestigahan ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ang bahaging ito ay konektado sa pambungad na nilalaman ng bahagi isa. Si Johan, na napapaligiran ng maraming tauhan, ay kakalabas pa lang ng pangunahing pintuan ng grupo nang makatanggap siya ng babala mula kay Suyon. Hindi komportable na mag-usap sa loob ng kotse, nagpunta si Johan sa booth ng telepono sa tabi ng kalsada upang malaman na lahat ng mga tauhan na ito ay gusto na siyang patayin. Sa kasalukuyan, mahigit kalahati ng mga gangster sa lungsod ay target si Johan, kabilang ang may-ari ng sugalan na kakabangon lang mula sa abo. Alam ng may-ari ng sugalan na siguro ay si Jongbok ni Johan, kaya't naunahan niya itong puntahan ang punong tanggapan ng grupo para hulihin siya.
Nagpasya si Johan at ang kanyang koponan na ipagsapalaran ang lahat para iligtas si Guronam at sumugod sila sa punong tanggapan. Nag-iisang pumasok si Johan sa grupo. Una ay ginamit ang kanyang kamao para harapin ang mga tauhan sa ibabang palapag. Pagkatapos ay inilagay ang mga armas sa itaas na palapag para harapin ang may-ari ng sugalan. Lumabas na natunto ng magkapatid na chairman yang ang kinaroroonan ni Johan at dinala ang kanilang mga tauhan. Bagaman hindi na tulad ng dati ang kapangyarihan ng dalawang ito, hindi pa rin sila pwedeng maliitin. Hati ang dalawa, si Joe Dayang ang bahala sa pangunahing pag-atake sa gusali. Si Chairman Yang naman ay diretsong pumasok sa likurang pinto at tinarget ang posisyon ni Johan. Nang dumating si Chairman Yang kasama ang kanyang mga tauhan, lalong lumala ang labanan sa dilim. Sa huli, sina Guronam at Chairman Yang ay parehong nasaksak at malubhang nasugatan. Sina Johan at ang may-ari ng sugalan ang natirang nakatayo. Alam ni Guronam na hindi na siya magtatagal bago mawala ang kanyang pamilya kay Johan para alagaan. Alam ng may-ari ng sugalan na kung maghihintay pa siya hanggang matuklasan ni Joe Dayang na sinaktan niya ang kanyang kapatid, baka maging mahirap na tantiyahin ang panganib. Kaya sumakay siya sa elevator para tumakas. Akala niya pagbukas ng pinto ng elevator ay makikita na niya ang kalaban, kaya naunahan na niya itong kumilos, paglabas ng pinto ay agad siyang nanaksak. Ang resulta, ang malas na si Rich Kid na papunta sana para imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Suyeon ay nalantad sa maraming saksak, namatay nang walang kalaban-laban sa kamay ng may-ari ng sugalan. Sa sandaling ito, nakatanggap na ng ulat ang pulisya at nagmamadali silang papunta sa Jinsen Group. Kung papatayin niya si Johan bilang isang kriminal na pinaghahanap, imposibleng madala niya ang kanyang malubhang na sugatan na kapatid na dumaan sa mga pulis. Upang mailigtas ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang kapatid, tanging si Johan lamang ang makakatulong sa pagliligtas. Sa huli, nailigtas ni Johan ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Magkakaroon ba si Obaik ng masamang kapalaran? Dapat malaman na ang ama ni Rich Kid ay ang pinuno ng mga tiwaling taga-usig. Namatay nang walang kalaban-laban si Rich Kid dahil sa utos ni Obaik, hindi na malayo ang pagtatapon kay Obaik. Gayunpaman, ang pagbabago sa pagkakataong ito ay nagdulot din ng ganap na pagkabigo sa plano ni Suyeon at Johan. Si Suyeon, na desperado, ay sa huli ay pinili na mismo siyang hanapin si Obaik para maghiganti. Hindi alam ni Obaik na may dalang baril si Suyeon at inakala niyang nagpunta siya dahil interesado. Hindi niya inaasahan na bigla siyang tututukan ng baril. Tungkol naman kay Johan, ilang araw na ang nakalipas ay dinala niya ang malubhang na sugatan na si Chairman Yang sa labas, ngunit hindi pa rin nailigtas ang buhay nito. Gayunpaman, ang salita ng isang taong malapit ng mamatay ay may halaga. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nagpasya si Chairman Yang na isama si Obaik, ang gumawa ng maraming krimen, sa kanyang pagbagsak. Doon lang nalaman ni Johan na ang sikretong video ay nasa kamay pa rin ng mahalagang saksi. Matyagang nakipag-usap si Johan sa saksi, at ang saksing pinapahirapan ng mga tauhan ni Obaik ay syempre walang balak na ilihim. Ginamit niya ang mga buhol para isulat ang lokasyon ng imbakan ng video. Lumalabas na nasa loob ito ng safe na naglalaman ng mga ledyo ng kasino sa kulungan. Dahil sa mataas na seguridad ng mga ledyo na ito, at walang nag-iisip na may magtatago ng bagay doon, hindi kailanman natuklasan ang video. Sa pagkuha ng mahalagang ebidensyang ito, muling nagawa ni Johan na pabilisin ang parusa sa pamamagitan ng legal na paraan. Kaya, sa mismong sandali na maghahanda si Suyeon na kumilos, dumating si Johan sa tamang panahon para pigilan siya. Pagkatapos, inaresto ang dalawa, ngunit pinalaya rin ng mga matuwid na taga-usig na lumalaban sa katiwalian. Nang gabing iyon, biglang nakatanggap si Obaik ng mensahe mula kay Johan na nag-aanyaya sa kanya na bumisita sa opisina ng Jinsen Group. Walang pag-aalinlangang dumalo si Obaik sa pagtitipon, iniisip na wala talagang magagawa si Johan sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kaaway at ang mga matuwid na taga-usig ay nagtipon doon, naghahanda na si Obaik ay litisin. Sa simula ay hindi pa rin umamin si Obaik, iniisip na tiyak na hindi makakakuha si Johan ng sapat na ebidensya. Hindi niya inaasahan na hawak na pala ni Johan ang lahat ng ebidensya, at handa na rin ang mahalagang saksi na si Joe Dayang. Sa ngayon, ang magkapatid na Chairman Yang ay laging tumutulong kay Obaik at sa iba pa sa paggawa ng maruruming gawain. Ang resulta, sa kaunting problema lamang ay agad silang iniiwan. Ang pagkamatay ni Chairman Yang ay nagpaunawa rin kay Joe Dayang na kung mamamatay na rin lang naman siya, isasama na niya ang isang bastos. Si Obaik, isang piskal na nakakaunawa sa batas, ay may pag-asa pa rin sa kanyang isip habang pinapanood ang video ni Joe Dayang. Dahil alam niya na sa mga ebidensyang ito lamang, mayroon pa rin siyang pagkakataon na maimpluwensyahan ang relasyon. Gayunpaman, ang video na inilabas ng saksi pagkatapos ay ganap na nagpabagsak sa kanyang depensibong mentalidad. Malinaw na nakasaad sa video ang kanyang pagpapalitan ng suhol sa mga elite sa kasino. Sa puntong ito, tiyak na siya ay wawasakin sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Ngunit alam ni Obaik na mayroon pa siyang ibang alas. Sinabi ni Obaik kay Johan na kung ilalabas ang video, bagaman hindi makukulong si Johan, tiyak na may gustong kumuha ng kanyang buhay. Ngunit hindi inaasahan ni Obaik na ang taong makakakuha ng buhay ni Johan ay inimbitahan na rin sa pinangyarihan. Muling lumitaw si Bingbing ng kahanga-hanga. Lumabas na lihim na nakipagkasundo na sina Johan at ang mga matuwid na taga-usig sa kanya. Titiyakin nilang hindi maapektuhan ang interes ng Macau Tycoon sa pagbabagong ito. Sa kabilang banda, hindi na rin maaaring magpatuloy ang panig ng Macau sa paghahanap ng gulo kay Johan. Sa pagkakataong ito, dumating si Bingbing at inakala niyang ang pagpatay kay Johan ay makakasiguro sa interes ng Jinsen. Dahil may pangako na mula sa gobyerno ng Korea, syempre hindi siya tatanggi, agad niyang kinilala ang posisyon ni Johan bilang tagapamahala at sabay na pinutol ang relasyon kay Obaik. Gayunpaman, nakumpleto na ni Johan ang kanyang pagbabalik sa kulungan at naniniwala si Obaik na kaya rin niya. Matapos sabihin kay Johan ang isang serya ng masasamang salita tungkol sa paghihiganti, tumayo siya sa silya ng nasasakdal. Sa likod ni Obaik ay mayroon ding iba pang tiwaling taga-usig. Ngunit kung ibubunyag niya sila, hindi lang walang mag-aalaga sa pamilya ni Obaik kundi babalikan din siya.
Kaya, kailangan niyang pasanin ang lahat ng kasalanan ng mag-isa. Gayunpaman, parang pagbunot ng labanos na may kasamang lupa. Bagaman hindi direktang nadawit ang ibang mga taga-usig, ang mga tiwaling intelektual na lumitaw sa video bilang ebidensya ng transaksyon ng pera ay walang sinuman ang pinatawad. Dagdag pa, sa pagtestigo ng saksing si Anguang sa korte, ang malaking sistema ng transaksyon ng suhol ng Ginseng Group ay nasira. Sa huli, nanalo ang hustisya sa huling bahagi. Ngunit tulad ng kung may araw ay may gabi, tila hindi kailanman ganap na mapapawi ang dilim. Kahit ang dating tagapagtanggol ng liwanag, isang araw ay maaaring marumihan ng dilim at maging isang masamang dragon. At si Chief Yuon, na may matinding estilo, ay isang ganoong masamang dragon. Sa proseso ng pakikipaglaban ni Chief Yuon sa mga tiwaling taga-usig, gumamit siya ng iligal na pamamaraan na lumampas sa moralidad. Nang mapanood niya ang video tungkol sa lola ni Johan na iniimbestigahan, siya ay inosente sa simula ngunit para hindi madawit sa peking ebidensya, gumawa pa siya ng mga pagpatay para burahin ang ebidensya. Balak ni Johan na ikulong ang kanyang dating mentor. Lumuhod pa si Chief Yuon at nagmakaawa, humihiling kay Johan ng isa pang pagkakataon. Siyempre, hindi pumayag si Johan, umaasa lang na magising ito sa huling sandali at kahit paano ay magkaroon pa rin ng hitsura ng isang piskal pag nagkita sila. Bukod pa rito, ng araw na iyon din ang araw ng pagpasok ni Obaek sa kulungan. Kakaiba na hindi pumasok si Obaek sa kulungan, kundi hinarang siya ng may-ari ng sugalan. Pagkababa ng sasakyan, nagtanong ang magkabilang panig at pareho silang nalito. Akala ng may-ari ng sugalan ay mag-isa si Obaek na sumugod sa kulungan, habang hindi alam ni Obaek na ginawa niya ang bagay na ito. Sa sandaling ito, lumitaw si Soyeon at ilang putok ng baril ang nagpabagsak sa may-ari ng sugalan at ilang tauhan. Lumabas na lahat ay planado niya, si Obaek sa kulungan ay talagang may kakayahang bumangon mula sa abo. Upang matiyak na matatanggap niya ang nararapat na parusa, nilinlang ni Soyeon ang may-ari ng sugalan para patayin siya. Pagkatapos, binaril niya si Obaek ng 2 beses sa tuhod, na naging sanhi upang siya ay maging baldado. Ilang taon na ang nakalipas, sinaktan ni Obaek ang ina ni Soyeon at itinulak pa ang batang Soyeon sa landas ng krimen. Ngayon, kailangan niya ring maramdaman ang katumbas na sakit. Sa huli, tinurukan ni Soyeon si Obaek ng isang ipinagbabawal na substansya. Tinitiyak na siya ay magiging walang silbi, sa gayo ay natapos ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos, nagpunta siya sa istasyon ng pulisya upang sumuko, kalmadong tinanggap ang nararapat na parusa at hindi piniling maging isang kriminal na gaya ni Obaek. At si Johan ay nagpadala ng malaking halaga ng pera sa pamilya ni Guro Nam, tinutupad ang kanyang huling habilin. Tila ang lahat ng trend ay umuunlad sa magandang direksyon. Ngunit, ang hindi niya inaasahan ay, sa sandaling ito ay narinig niya sa GE ang balita tungkol sa promosyon ni Chief Yuon na pumalit sa posisyon ni Obaek. Tila walang epekto ang pagsumbong ni Johan. Lumalabas na nauna ng hinulaan ni Chief Yuon na maaaring ipagkanulo siya ni Johan, kaya't nakapaghanda na siya ng iba't ibang plano. Halimbawa, ang pumatay kay Chairman Yang ay isang espiya na itinanim niya sa tabi ni Chairman Yang. Nang lamang naramdaman ang matinding puot ni Jo Dayang, naglakas loob siyang makipag-ugnayan kay Obaek. Si Obaek ang bumagsak, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong umakyat sa posisyon. Dagdag pa, sa suporta ng santuwaryo, si Chief Yuon ay naging bagong Obaek. Siyempre, hindi niya susundan ang yapak ni Obaek, at agad siyang nagpadala ng mga tao upang dukutin si Johan, at balak siyang patayin upang burahin ang ebidensya. At ang pangunahing tauhan ni Chief Yuon ay tila si Kuya B na immortal. Gayunpaman, hindi natagal ang kaligayahan ni Chief Yuon dahil ang kanyang mga taktika ay natuklasan ng isang grupo ng mas mahuhusay na elite. At sa huli, ang pinakamalakas na master na si Jo Dayang, matapos malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay pumasok sa kulungan upang ipaghiganti si Chief Yuon. Ang mga elite na ito ay nagmula sa International Secret Service ng Korea, ang National Intelligence Service. At ang dahilan kung bakit nila tinulungan si Johan ay upang humingi ng tulong sa isang mas malaking bagay. Lumabas na gusto ng National Intelligence Service na harapin si Bingbing. Sa pagkakataong ito, muling naging undercover agent si Johan, naging insider na nabubuhay sa loob ng sitwasyon. Ngumiti si Johan nang may pagkabahala, tila bumalik sa simula. Ngunit hindi siya nag-atubili at muling tinanggap ang misyon. Dahil kailangang mayroong tatayo, upang maging mas mahusay ang mundo. Bagaman ang buong pelikula ay puno ng mga plot twist, sa huli ay nakakonekta rin ang lahat ng buo. Ang huling paghihiganti ay puno ng kapanabikan at kasiyahan. Sa pangkalahatan, ang pelikula ay sulit pa ring panoorin. Hindi ko alam kung ilang puntos ang ibibigay ng mga manonood sa pelikulang ito. Iwanan ang iyong mga komento sa seksyon ng komento. Kaya, hanggang dito na lang ang kwento ngayon, huwag kalimutang i-like at sundan ang channel ni Lolo De. Paalam, hanggang sa susunod na magandang pelikula.